Yeah. Japan TNT. Yeah. From the islands to Tokyo lights. Uzi, 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 Uzi. This a lifestyle. Uzi guy, from rugs to riches we rise. Clean fit, sharp drip, see it in my eyes. Tokyo streets, now we global vibes. Caught our style, we don't compromise. Uzi guy, made for the self-made kings. Near to the Johin, the Johin. Feel the quality things from the PA streets to the city that gleams. My God Hajimari, oh my God Hajimari. Live the dream. Live the dream. Yeah. Came from nothing, now we building our name. No shortcut path, yeah, we earned every flame. Dress so clean, but the story got pain. Now we stepping in Tokyo, changing the game from the dirt. Now the fit look premium. Every stitch got purpose, yeah, we mean it, bruh. Self-made wave, no copy, no clone. Who's gi on my back, now I carry my throne. Zero got a stato. Now we level up. Story to no tamashi. Never giving up. Migai tabijon. Now it's looking neat. Tokyo no michide. Ayun! And we're live na naman. Good evening sa inyo na naman, mga titos and titas ng Japan. Welcome na naman sa another episode at thanks sa lahat na naghintay at nagkaroon tayo technical difficulties. At habang nagkaroon tayo technical difficulties, nag-inuman muna itong mga kasamahan natin. Thank you very much sa lahat ng sponsors. Kung wala kayo, syempre, di rin na mahirapan di kami i-push yung mga ganitong usapin at mga ganitong information, no? At ganitong katuwaan. At kung meron na kayong reading tampulots dyan at mga coke, ilabas nyo na yan at medyo mahaba itong kwentuhan natin ngayon. Midnight ano to eh. Yeah. Midnight edition na to eh. Yeah. Kumusta ba? Kumusta mga titos? Kumusta ang mga news updates nga? Kumusta ang mga update sa buhay natin ngayon? 2 linggong singkad. Yeah, 2 weeks. Maulang ano. Maulan, maulan, tagulan ngayon sa Japan. Ay, yung mga wala sa Japan, tagulan ngayon. Parang bukas ano na. Last Hindi, na hanggang birthday ni Tito Leo, yung tagulan na yan. Parang may 1 week pa ata eh. Chinek ko sa ano. Blessing yan, blessing. Yeah, blessing in this case yan. Hanggang tagulan. Yung tagulan na yan hanggang July Ang yan. hirap na sampay. Ang hirap Mahirap magpatuyo. magsampay. Mahirap talaga. Paano ba kayo mga tito titas? Paano ba kayo nagsasampay? Mga tips and tricks, comment nyo dyan. Yan. Life hack. Life hack. Pag tag-ulan, paano kayo nagsasampay? Paano Wala, pasok talaga sa bahay. Oil laundry. Ayun, laundry. Coin laundry. Yung mga may pera, coin laundry. Hindi, ngayon lang naman kumikita mga coin laundry. Hirap ako sa trabaho ngayon kasi umuulan eh. Basa yung pet bottle eh. Oo. Madadamay ka rin no. Nadamay din ako. Hindi, tsaka ano, mates, pagka yung pinakalikod niya kasi, pag umuulan, nasasala doon yung tubig. Bumibigat lalo yung truck. Bibigat, no? Siyempre, bago yan, kakampay muna. Di tsaka lagi ka nakakapote noon, di ba? Sa work mo. Walang mga bubong. Nakakapote siya nung nakaraan eh. Oo. Tumawag tayo. Naku, pag tanghali, amoy ka na punyeta. Ano yung amoy ng punyeta? Amoy ano ka ba? Ano ba yun? Amoy pinagdaanan ng panahon na. Ano ba update sa Japan ngayon, Tito Leo?
Nakaraan, Expo, mga event. Ayun. Mga event, mga event sa Expo. Congratulations. May mga pumunta ba dyan? May pumunta? Sa mga viewers natin, comment nyo ha. Yung comment nyo. Meron pa ba susunod na event? May susunod pa? Meron pa eh. Yung parang pistang Pinoy? Pistang Hindi, Pinoy. barrio nanto ka. Mario Fest. Hindi, may barrio lang. Something, Parang pinost niya, Ate Julis, parang nakita. Pagka Danilo kay Barrio. Julius. Ewan ko na. Ismo- Basta ang alam ko lang sa August. May Wala barrio pa ako- siya. Nanto ka barrio. May bago. Pesta, Barrio Pesta. Parang ganun. Gipo? Tao ba to? English, Tagalog. Toyohashi. 3 syllable? Toyohashi. Barrio si Toyohashi. Kahit umuulan, go pa rin yung mga Pilipino. Oo, Gina G Hindi sa pa mga rin, pagkain, sa mga Support pa rin talaga. Oo, tsaka may boxing, yung mga congrats sa mga Pilipino. Di ko na nalista kung sino yung mga nanalo. And then yung mga gumanap, Iba yung mga boxers talaga. yung mga gumanap na boxing era diyan, hindi madali 'yun ha. Shout out kay Mamits Yan Lupa. na, shout Shout out out. sa'yo. Mabol ka dito. Ay, wala si Tito Don natin, wala pa. Dito doon, wala On the way, eh. on the Busy way. lang kanina. nakausap Busy namin. kaya tayo na late kasi marami rin mga busy ba sa mga buhay-buhay. Umaasa kami kay 4 alas eh. Oo. Ganun Pasensya eh. na kayo at yung Alas. talagang yung mga oras nito talaga para pagtipon-tipunin to Hindi ka talaga. naman ilalaglag sa live. Tayo nakakanap ng 4 alas. Shout out. Huwag ka mag-alala, safe ka na. Ayan. Lalo kay Tito Joseph. Sa subscription na lang yan. Sa mga subscribe talaga. Meron naman. Maririnig nila Sa group chat, sa group chat. Kung magsusubscribe kayo, yan, malalaman nyo lahat. Hanapin niyo yung group chat namin. Sasabihin ko ba yung sad ko? Isang episode ka karoon. Sorry. Love you, Pops. Yan. Ano pa mga balita ng mga nasagap nyo ngayong itong mga nakarang singkad ng 2 linggo? Yung kagabi na biglang lindol daw. kagabi saan yung banda? Sa Japan, di ba? Japan, Dito. Mindanao, tsaka sa Argentina ata, sabay-sabay. Parang Fukuoka. 5. Oo, sana ligtas yung mga kababayan natin nandyan, no? Lalo na Comment yung nyo lang po na safe. Kapag ligtas kayo. Pinakamalakas daw ata Yamanashi eh. Yamanashi. Ay, ano mo yun? 5 point something daw eh. Bulwarte mo yun. Baluarte mo yun. Nandun yung ex-wife niya. Yung anak. Para mo nabalitaan niya. Hi anak. Ano mo, shout out. Shadow mo sa ex-wife. Hi anak. Anak Yung lang. gulo na to. Mamaya. Tsaka, ngayon, yung balita ngayon sa Pilipinas, yung... Marami. Yung shoot shooting out yan. sa eskwela, no? Medyo malungkot Rest yung in peace kasi sa mga namatay. kasi malungkot yung nangyayari. Tayo naman dumaan naman tayo sa mga games na violente pero hindi naman natin naisip yung mga ganyan no. Wala, hindi Yung mga batang ibang level 80s yung na nila. dumaan din naman tayo sa pambubuli. Hindi tayo nun. Nambuli rin. Ito, nambuli ka rin no, Oo. Tito Joseph. Ikaw Tito Leo, ano masasabi mo ron na yung insidente na yun is na-connect pa sa Duterte? Layo eh. Ewan ko sa kanila. Kung ano lang kinukunik. Kanya-kanyang pananaw lang yan. Hindi, pagka kinunik nyo na sa politika yung mga ganong Maraming may problema ka na pagka ganon. Basta May problema doon, nag-connect. Basta lahat ng Kilala mo yung nag-connect na yun, may problema yun. basta lahat ng bagay kinukunik mo na sa politika, may problema ka na. Kasi hindi mo na nakikita yung totoong problema ng bansa, totoong problema ng society, no? Social Sana issues. magkaisa lahat. Correct. Pagka kinukunik mo na lahat yan sa politika, may problema ka na. Pagamot ka. Yung prevention, di ba? Sana yun ang mapag-usapan. Then of course, yung kamusta yung mga magulang, di ba? Yung baka... Mahirap yun, no? Saka traumatic sa mga bata, estudyante nandun yun. Ako marami ko na nababasa na maaring problema ng games, online games, violence, no? Maaring problema ng eskwelahan kasi walang gwardiya, no? Maaring problema ng magulang or ng Marami. ang dami nilang kinukunik pero para sa akin kasi tayo kasi dumaan naman tayo sa kabataan di ba? Pero do you think Tito J na Dali na, di ba? Tapos nabully siya? Ha? Nabully siya talaga. Yung pagmumukhang ganun, di nabubuli yun. Hindi nabubuli yun. nabubuli yun, di ba? Hindi nabubuli yun. Siya yung maaring ng bully. Di natin alam, no? Di natin alam. Pero yung describe bullying, di ba? Kung pinagtawanan ka sa gupit mo, bully na sa'yo, di ba? What more, no?
Baka kailangan mo i-regulate Pero yung di ba emotion sabi mo. nila, ano yan, nakaplano yung mga bata, paano gawin, Ayun, lahat, exactly. paano exit, lahat, everything. Kasi pag nabully ka, pag nag-amok ka, natural reaction mo lang yun eh. Hindi walang plano yun, bigla kang pumutok, Tama. kumanti Kaya, ka. Sa kanila, parang ibang impulsive. case yun. Oo. Sa kanila, may pinagplanuhan plano talaga eh. nila. Oo. Saka pinag-aralan nila yung batas eh. Yun, isa pa yun. So, pwede natin alin tulad yun sa terrorist attack na talaga yun eh. Terrorismo na yun eh. Yung ganong level. Nakakalungkot yung balita na yan. Sana wag na lang maulit. And actually, tayo, sigurado, sa point ng buhay natin, may mga nakilala tayong ganitong klaseng tao, di ba? Yung mga taong tingin natin na may kakayahang maghasik ng lagim sa mundo. Ako, marami akong nakilalang ganong tao eh. May kilala ako na pyromaniac. Pag nakita ng apoy, buong araw siya magpapalaki ng apoy. Mga bata kami nito, we're talking about 10, 12 years old, ganyan. Pag may nakita siyang apoy, di ba dati uso yung nagsisigalang ng mga palay, di ba? Pag nakita siya ganun, papalaki niya na talaga sobrang laki. Tapos, Wala pa na pag hapon na yun, tatakbo-takbo na yun doon sa malaking apoy. Oo. Ano yung sick yung gano'n? I mean, Sa ano yun? Psychological yun. Psychologically, oh. Mental illness yun. Pyromaniac yun. Pag basta may nakita siyang apoy, may nagsisigang maliit, papalaki niya yun. Nahanap siya ng mga pwede niya igatong doon para lumaki ng lumaki. Pero that time, hindi mo ko napapansin na parang sakit siya. Hindi pa. Hindi, kasi kaibigan mo siya eh, di ba? So, kala mo Kumbaga, normal lang. dapat umaga hanggang gabi magkasama kayo lalaro. Pero pag may nakita na siya noon, wala na, hindi na siya sasama. Nandun na siya buong maghapon. Oh, wala na siyang kaibigan, nandun na siya. Tapos may kita niya pag gabi na, nasa na si ano? May kita na doon at parang siyang ati-atihan na daw, may ikot na siya. Laki na nung apoy, hindi na mapigilan ng apoy. So, ano talaga, Every time yun, hindi lang, alam mo na, diferensya talaga. So may mga tao talaga mentally ill. Then syempre, siguro pumapasok din sa point sa buhay niya, lalo yung ganong edad. Yung matinding galit, di ba? Tapos gusto mo rin na parang manakit ng tao. Pero ito ang point ko. Kapag ka-available ang baril, doon na magkakaroon ng difference yun. Palagi ko lahat ng tao, some point in their life. Saka hindi lang sa bata. Kahit sa adults. Oo. Pag may baril ka dyan. Ako naranasan ko to eh. Tingin ko mga 16, 17 years old ako, nagkaroon ako ng girlfriend. Then nabalitaan ko. Pero nabalitaan ko na victim siya ng harassment, parang gano'n. Sexual. So parang nagalit ako. Siyempre. So naghanap talaga ako ng pwede kong makukunan nun. Kasi ang plano ko, susugod ako kung saan yung lugar na yun at kung sino na lang madatna ko. Parang ganon. Pero dahil yung time na yun, wala akong access sa ganon. So yun yung difference, di ba? Dahil silakbunan damdamin mo eh, di ba? So ngayon, maaaring ganon na nangyari doon sa bata, silakbunan damdamin niya. Pero ang problema, may access siya eh. Pulis ba yung nanay? Hindi ko alam. Kasi sa Pilipinas, Parang kasi may picture na parang ang tita ang pulis. relatives. Pero ang problema kasi, sa Pilipinas, halos lahat may access sa baril eh. Kaya kikita niyo naman sa balita. Kanina lang may general na, parang nakita ko, nakaparada yata yung truck driver sa gilid, pinapaalis niya, naglabas siya ng baril. Parang halos lahat ng tao may baril sa Pilipinas. Easy access kasi. Bakit walang nagsasabi na magkaroon ng, sa Japan ba nakarinig ko yung ganyan? Di ba? Bakit? Kasi wala access sa baril. Wala. Di ba? So maaaring hindi kaya masyado tayong maraming baril sa Pilipinas. Masyado tayong maraming homemade na baril. Alam naman natin, yung mga gang war, may mga paltik yan, di ba? Hindi kaya masyado tayong maraming ganun. Kaya nagkakaroon ng mga ganitong insidente. No? May access ka talaga. Hindi dahil bawal, kasi may mga issue pa na bawal humawak ang baril, yung mga mag-training ang mga baril, ang mga bata mag-training, paano nga naman yung mga sumasali ng Olympics, paano yan? Parang maraming ganong pagtatalo eh. Hindi natin pinagbabawal yung paghawak ng bata ng baril. Ang pinagbabawal natin yung easy access sa gamit na yon. 'Di ba? Kasi kapag pumitik ka na, pwede mo pagsisiyan habang buhay mo eh, 'di ba? Wala na. Na hindi mo na, kumbaga, Lifetime hindi mo naman pala gusto yon kasi nga, siguro, yung ganong edad, nagdadaan ka sa adolescence, di ba? Marami kang mga question. Mainit ka. Curiosity. Oo. So ngayon, maaaring isa yun. Nating tulos yung mindset. Pero kung wala kang access na ganon, kahit nagka-counter-strike ka magdamag, kung wala kang access nun, anong gagawin mo? Kahoy, goma.
'di ba? So palay ko 'yun ang difference ng Japan, kaya wala masyadong ganong violence. Although maraming violenting Hapon, pero walang ganong violence, di ba? Pinapatuta nga Buti lang na nila lang eh. walang access. Kasi Wala kung may silang access. Yari Oo. din eh. Even Yari. police, bira yung police na may Wala, access. Patuta lang pulis sa Japan eh. Correct. So, sana yung mga mambabatas natin, kaysa kung ano na iniisip yung pagtalunan dyan sa kung saan. Mahirap pag-usapan ng politika. So, kaya sa hindi, pero yung batas, kailangan natin Oo, silang kailangan. ito. Trabaho nila yung gumawa ng batas eh, di ba? So sila, kung Kaya pag-isipan kabuti nyo, na lahat. kaysa ipagbawal nyo yung mga game na yan, mukha tayong tanga, nagpapatawag tayo ng mga developer ng game. Di Oo, ba? parang tanga yan. Para tayong tanga. Nakalagay naman doon na 18 plus. Tapos papatawag mo, di ba? Ayusin nyo yung regulation nyo. Walang regulation sa Pilipinas, that's all. Hindi rin na-implement. Walang regulasyon. Basta lahat may baril ng tao. Pero hindi kaya yung parang, hindi naman sa like nung GC natin na kwento ko nga, di ba? Yung parang, experience ko to nung kabataan, basketball, away, dumayo yung kabilang sabihin natin, medyo may kalayuang street. May pagka-criminology na uwi sa away. Maya-maya, lumusob yung bata, parang, syempre, anak pala ng pulis. Yung angas, Easy access. and then maya-maya, nandyan na yung tata. Alam niya, saan nakatago eh. Ako, alam ko rin, saan nakatago dati baril ng tatay ko. Tapos, wala nangyari. Pero maya-maya, andyan na yung tatay na talagang totoong pulis. Lusog naman dun sa Di ba parang... Tsaka isa pa yan, ano? Ba't sa atin pagka-police ka, di ba dapat mas maingat ka? Hindi, pero parang napapansin ko nga. Halimbawa, politiko, anak ng politiko. Sila pa yung parang minsan instead na dito sa Japan, di ba? Parang... Ganun din. Pati sa police. sa pulis, sa politiko, Di ba, o ano. di ba, namin lang sa barangay namin dati, pag kinakatakutan namin, police, di ba dapat nga mas hindi ka matakot sa police? Kasi, dapat ang police protection eh. Protection eh. Taga-protekta ng mamamayan. Ang problema sa atin, pag police, ay, matakot, police yan, aanin kayo. Parang ganun yung image sa atin. Minsan, okay naman sa pulis, kumbaga, respeto. Ang minsan, yung kamag-anak, yun ang maangas kasi kakilala ko si Kapitan. Mhm. O yun na, ayun, Diba? mga ganun din. Yung mga ganun, di ba? Parang Sa atin, pag sumasaw na lang public sa... servant ka, mas kailangan kang katakutan, parang baliktad eh. Yung makilala, SPOT ng tatay Diba? ko. Diba? Parang baliktad, di ba? Dami nun. SPOT. Ano yun? Kasi sila yung may hawak ng batas, kaya nilang, Di ba? ano yun? Kaya nilang i-break yung batas pagka-trip nila. Dito sa Japan, di ba? Di bawal yun, oo. Baliktad nga. Kaya nga, pag binigyan mo ng kahihiyan yung isang official, di ba? Oo, di ba? Sila pa nga nagre-resign. Di ba? Kasi binigyan mo ng kahihiyan. Kaya hindi kaya parang yung kultura. Kultura. Nasabi ko na rin sa asawa ko yun dati. Ang problema natin mga Pilipino kultura. Tradisyon. Na-tradisyonan na natin. Parang kasi sabik tayo sa kapangyarihan. Oo. Ganon. Tsaka sa atin, mas bibilib tayo sa siga. Parang ganun. Di ba? Siga yan si ano. Gawin nating ninong yan. Siga yan eh. Di ba? Dito naman sa Japan, pag siga, di ba? Ay ano yan, iwasan nyo yan. Kasi iniiwasan. masama yung mga ginagawa niya. Magulo yung Sa atin pamilya naman, na ay ninong ko si ano, di ba? Minsan nga, bata pa lang, nagmamalaki na ako nung ano. Sige-sige. Ay, ano to, si ano to. Buwaba na talaga yun. Member ng Diba? yan, Parang Sputnik ganun. yan. Kaya, nasa ano yun? Yung sinasabi mo kanina, tradition o kultura, ewan ko. Kung anong term dapat gamitin ko dun. Kaya sana magkaroon ng realization yung mga mambabatas natin na Yun. Actually, baril pa lang itong pinag-uusapan natin. Ano pa yung... Iba? Yung sa Cavite, di ba? Yun na biglang pumasok na lang sa classroom na naksak. What yun? Oh no, yung batang babae pa yun. Ano? Kutsilyo ba yun? O Kutsilyo. gunting? kutsilyo, malamang, hindi ko alam eh. Pero parang kutsilyo. Pero pinag-uusapan na natin, patali. Mas madali yun. Dati pilot ballpen lang saksakan namin eh. Mongol, ganyan. Oo, kasi pilot bakal yung dulo, di ba? Ang nakakaawa, di ba, syempre yung iba, di ba, yung mga bata, hindi nila alam paano depensa Oh, tama, yun. Doon ko nakita na pala, ganito yung mga bata Mamatay na ka na lang. kawawa naman na talagang hindi nila alam, panic. Oo. Sasaluhin na lang Tinanggap nila na lang nila, katotohanan. di ba? Kaya minsan sa GC natin na Kaya hindi ako nanonood. Na-stress ako eh. Nakaka-stress, but of course, syempre, kagaya natin, ang iniisip ko, what if, just in case yung mangyari, What if kung ano natin? Kung pagka may ganito, takbo pagka, hindi, laban ba, o Hindi ko kasi siya takbo, kaya panoorin eh. Oo.
Mahirap kasi magkakaedad pa yun eh, di ba? Oo. Ang problema kasi sa mga kabataan ngayon, wala silang hindi nila kayang kontrolin yung emotion nila. Wala silang takot eh. Bigla na lang silang nagsisigaw, kahit magulang nila, kaya nilang sigawan, kaya nilang sagutin ng basta-basta, di ba? Yun ang problema eh. So what do you expect pagdating sa eskwelahan yun? Magiging respectful siya sa eskwelahan. Oo nga, no? Kung sa bahay niya eh, di ba? Ganun siya magsalita sa magulang niya. Sabi mo nun, ano? So, maraming bata ngayon hindi nila ma-regulate yung emotion nila. So, sa mga magulang dyan, yan, kami, mga magulang din naman po kami. At kami, Masasabi ko. ninanavigate pa lang namin kasi nagsisimula pa lang din kami maging tatay ngayon. Ninanavigate pa lang namin. So, tulong-tulong po tayo magpalaki ng anak. Mabuting, ng anak na hindi magiging Hitler balang araw. No? Hindi magiging pasaway. Kasi kung manonood kayo ng Netflix, yung mga serial killer, halos lahat sila may same common denomination, pattern. Pattern sila. Laging nasa pamilya yung problema. Tama. Jeffrey Dahmer, si Ed Gein, Tama. halos lahat sila may same pattern. Laging traumatic experience yung nag-push sa kanila gumawa ng ganung mali. Kaya ingatan din natin. So ngayon, nasa pamilya lagi yon. So para wag tayong gumawa ng mga serial killer na anak, bantayan niyo po yung mga anak niyo. Tama. Pero dapat, alam mo yung sa huling scene ni si Dahmer, di ba dapat yung utak niya i-exam yun eh. Kaso hindi pumayag. Ewan ko sino hindi pumayag, tatay ba? Ano? Kasi di ba syempre pag nakakagawa ka ng mga ganong crimes, hindi normal eh. Kainin mo yung tao, mga ganon, di ba? So, alam mo yun. Yun, exactly. Yun ang gusto ko sabihin, mental illness yun. Mental illness na may magulang na hindi ina-assess yung problema na yon na may accessible sa baril equals ito na yung nangyayari. Yeah. Naniniwala din kasi ako na representation mo yung magulang mo eh. Kung ano yung ginagawa mo, nagre-reflect sa magulang mo din talaga. Kakaroon ng trauma. Correct. Alam mo yun. May iba pa tayo problema, Tito Leo, bukod dyan sa mga bad news natin. Ano naman tayo? Sports naman tayo. Totoo ba yun? Yung kay Pacquiao? Oy! Oo, mukha. Ay, Sana. totoo yung Mayweather tsaka Pacquiao. Totoo ata yun. Pero before that, yung laban ng anak niya, si Eman Pacquiao versus Reyes. Ano nangyari doon? Reyes ba? Perez. Perez, Sa apelido mo. Magbabalot ba yun? Hindi ko alam kung tukso lang yan. Parang tukso lang ba yun? Magaling kalaban niya. Magaling. Magaling. Hindi ko napanood din. Napanood ko. Technical. Technical. Magaling siya. Brawler siya talaga. Tapos, ano pa ba? Pero mas malaki si Eman, no? Mas malaki siya. Mas malapad, mas mahaba. Napansin ko kay Eman siguro yung footwork. Medyo yung tuhod niya. Nagkakabulbul. Medyo parang gano'n. Iba yung aggressive, pagiging aggressor nung kalaban niya. Pero kaya naman ni Eman yun. Siguro sa right training din talaga. Kulang lang Mas hungry lang kalaban niya. Exactly. Yun naman madalas sa ating pag-usapan. Mas hungry lang talaga. Kasi sa boxing, although may mga nananang mga boksingero, through technicality, to training. Pero sa ganyang contact sport, it all boils down sa puso mo eh. Pare-pareho kayo nagte-training eh. Pare-pareho kayo ng discipline. Pero yung dulo nun, kung hanggang sa nung puso mo. Saka sino yung pinakahanda sa right moment na yun? Sino yung pinaka-ready talaga? Kung sino talaga? yung willing tumanggap ng 10 suntok para do sa isang suntok niya. Totoo. Yung puso na yan, yun yung difference. Iba yung killer instinct ng kalaban niya. Kasi kung katulad ng kinukwento ni Manny Pacquiao dati na namamasahe papuntang LA sila, pero wala sila pamasahe pabalik. So kailangan niya ipanalo yun, di ba? Yung ganong level ng level ng hungry sa. Kung Siguro wala may, yun. Siguro may effect din siguro nagiging artista siya, di ba? Medyo Ayun na nga. Baka diba? nabawasan Parang yung nabawasan yung niya, yung apoy niya. Medyo Naging patwitams. May itsura rin kasi yung niya. Hindi natin alam kung di ba kung ano talaga yung reason, pero kailangan niya mag-training pa. Hindi naman kami expert. Expert lang kami manood. Kailangan niya mag-training pa. Sarap kaya mag-comment pagtapos. Pinakamadaling trabaho yun eh. Pero congrats kay Perez, no? Galing. Okay, congrats sa'yo, idol. Sana makita ka pa namin. Huwag ka panghinaan ng loob sa mga naririnig mong pambaba sa'yo. Bagkos, maging fuel pa ito, maging gasolina. Magaling siya, magaling yung bata. Magaling. Maging fuel pa to para di natin alam baka ikaw yung susunod na Pacquiao, di ba?
or Peñalosa. Hindi ko alam, kaliwete ba siya o kanan? South Di po ka ba o matandaan. South po? Hindi ko alam eh. Pero ang galing niya. Hindi ko pinanood eh. Tapang yung bata. Meron pa ba tayong ibang balita dyan? Mga balita. Ay, mga kay puro- Pacquiao pala. Kay Manny Pacquiao, I Mayweather. think Pacquiao, Mayweather, Casimiro, and Inoue. Oh, totoo ba Sana. yan? September, matuloy siya. I hope. I hope. Isang event? Kung mag... Oh, hindi, undercard sila, main, siya, Ito. ang sinasabi, sila Casimero ang main co-event. So, main event sila Manny. sulit yun. no? Sulit yun. Magkano kaya ang bayad nun, yung ticket nun? Saan kaya? Japan o Abu Dhabi. Ano yan? Las Vegas. Las yun. Vegas. Oo. Las Vegas. Papayag na si Inoue nun? Ano ba ayaw niyang lumabas ng Japan? Mayweather. Ikaw ba naman presyoan ng Mayweather? Sabi siya, $200 million. Okay. Presyoan ni Mayweather. Eh. I'll be there. Siguro, isang buwan, nandyan ako. Ay, baka rin mas. Kaya, Pwede. Ayun, lumayo na tayo sa topic natin. Our topic for today is... Okay. Ang topic natin for today is, do you have what it takes to stay in Japan? Yan. Ano yung Ito suggestion ni Tito Mark din. Ano yung parang, ano Sige. yung naging ugali mo na sa tingin mo na kaya ka nandito sa sitwasyon mo? Ano yung nagiging dala-dala mong mindset from the start? And then, nakatagal ka sa Japan. Yun yung mga Ayun gusto pala kong i-tackle din. Ano ba yung mga... Ito, tingin mo characteristics? ito, ako aminado ako nawawala minsan sa akin yun. And sa mga tao sa paligid ko nakikita minsan nawawala yun. No? Pero, pinipilit kong bumalik do sa pinagsimulan mo, di ba? Kasi dati, yung mga bagay na ganito, pinapanalangin mo lang naman, di ba? tama. Mini-wish mo lang naman dati. Pero ngayon, nandito ka na parang tinitik Iba na naman. tinitik for granted mo na yun. Nagre-reklamo ka Iba na pa. naman. Di ba? Minsan, kailangan mong bumalik do sa dating ikaw para maka-step forward ka ng konti, di ba? So, siguro, yung mga dati mong pangarap na naabot mo na ngayon, so siguro meron ka ng bagong set of pangarap, baka kailangan mo magpasalamat muna sa sarili mo, di ba? Magpasalamat ka sa Diyos, dinala ka kung saan ka dinala ngayon, di ba? Minsan kailangan mo rin lumingon muna sa pinanggalingan mo, di ba? Para ma-appreciate mo yung mga bagay-bagay bago You need ka to look maka-move, back talaga. Oo. bago ka maka-move forward, di ba? Kasi minsan, ito lagi namin na pag-uusapan ni Tito Leto, minsan nawawala yung apoy mo eh. Yung fire mo. Kanina pinag-usapan natin yung hungry ng boksingero. Minsan nawawala yun eh, di ba? Madalas, no? Oo. Madalas. So kailangan, lalo sa edad natin, ako aminado ako, minsan may mga umaga na, di ba? Parang, ano ba ito ginagawa ko? Pero hindi, di ba? Pero dati walang ganun eh. Gigising ka automatically, magtatrabaho ka automatically, gagawin mo. Kasi ganado ka. Ano ka pa? Oo. Sa pick ka pa Driven eh. ka. Driven ka. Oo, may hungry ka, may apoy ka nun. Pero ngayon, parang, so, yun yung tingin kong sa part ko, kailangan ko sindihan lagi yung apoy ko. Araw-araw, tuwing umaga, sisindihan mo yung apoy mo. To keep the burning, di ba? Parang gusto mong dapat maging motivated ka araw-araw. Oo. Kasi wala namang magbibigay sa'yo nun eh. Swerte ka na lang kung meron kaibigan na Tagagising mo, no? taga-gising. Kaya ako, thankful ako, nandito kayo. Yeah, good morning. Sa GC natin, no, laban. Good morning, ganun. laban, di ba? Kahit sa loob-loob po, tangin ng buhay. Pero hindi pa pwedeng bumigay kasi itong mga to, hindi bumibigay. Si Tito Joseph nga, di ba? Hindi bumibigay, ako pa. Kaya maganda nandito si Tito Joseph. Araw-araw may sakit. Di ba? Muntikan na naman niya magkahirpis eh. Ngani. Siguro, ako naman, para sa akin naman, minsan siguro kinoconsider ko yung rest, yung pahinga, para hindi rin ako burnout. Yeah. Kailangan ko rin siguro i-balance yung, siguro napapansin ko through my journey sa Japan talaga. Hindi ako laging, yung, may times nagigil ka sa pangarap mo, pero may times na fuck that. Gawin ko yung gusto ko. I need to rest muna. But when my family, dumating yung family ko, nag-iba na yung dynamics. Alam mo yun? Tama. Doon na doon na naging, Parang same yung tayo consistency dun. dapat nandun na siya. Oo.
Alam mo yun. So, you need your compadres, yung mga tropa mo. Na kailangan Alam mo yun? magpa-motivate sa'yo araw-araw. Mag-motivate sa'yo or may... kamustahin ka man. Kung ano man, or, di ba? Kailangan mo talaga ng mga ganun elements din talaga para kumbaga yung ugali mo no, ma-activate mo yung motivation ulit. Kung ano yung naging, bago ka na tumapag sa Japan, di ba? Yung gigil mo, minsan bumabalik siya di ba? Tama. Hindi naman laging apoy ka di ba? So, siguro ganun. You need to take some rest sometimes. Yun nga, minsan, di ba? Pagising mo sa umaga, parang... Tsaka, yung choose your battles minsan, di ba? Tsaka, syempre, minsan may makikilala kang babae, di ba? Minsan mawawala yung mga pangarap mo, di ba? Minsan may mga ganun din So, yan. yan. Di ba? May mga... Pag may dumating na babae, nag-iiba na yung ano mo, yung Yan na. Kailangan, parang meron akong nakatingin ka sa akin? Pahit lupa sa Parang ganun Di ba? Maraming dynamics siguro. Yun nga. Yeah, man. Pero tayo mga lalaki, we need to adjust. Hindi, gusto kong himayin yung paano yung rest na sinasabi ni Tito Mark. Rest siguro, Kasi, minsan take, man enough to take your losses. Minsan kasi, di ba, when you lost, parang... ano ba to? One day Yasumi ba to? Hindi lang sa Yasumi, siguro, meron ka, halimbawa, meron kang 5 years goal. Tapos, di mo siya na-meet. Di mo siya na-commit, di ba? So, sa akin, iniisip ko na parang, hindi para sa akin siguro to. Alam mo yung parang ganun. So, you need to take it off. Kumuha ka na another plan. Balik ka sa drawing board mo. Parang ganun. And then you talk to your wife. Kung may wife ka na noon, syempre. Kasi bago ka mag-Japan, single ka. Ito ang plano mo. Pero ngayon, may pamilya ka. may family ka na. So may drive na kayo na Hindi mo na plano yun, ha? Hindi mo na plano yun. So, people evolve. Nag-evolve ka, nag-change ka. So you need to accept that situation di ba? Minsan ganun. So, kaya na may ladder na rin siya. Hindi na lang ikaw yung lumalaban din siguro ganun. Pero may mentality mo nandun pa rin. Kasi you need to carry your family. Mas more mabigat yung responsibility mo now kasi may family ka na, di ba? Parang ganun. Kayo ba mga tito, paano kayo nagre-rest? Yung sinasabi ni Tito Mark na rest. Paano kayo nagre-rest? Ano ba, mentally or physically? Sa akin mentally siguro yun. Yung sinasabi ko yung mentally sa akin. Ako, sige ako muna. Ang laking tulong sa akin ng pagmamaneho ko ng malayo Yeah. Oo. Doon ka nagre-rest. Na ano mo yun Ang dami kong realization noon sa buhay ko. Kasi ang problema sa tao ngayon, hindi tayo naboboard no? Hindi tayo nabobore. May cellphone Lagi tayong constant, lagi tayong may feed sa atin ng mga bago. Pinapamper mo sarili mo. Ang dami. Maupo ka lang ganyan, cellphone. Maupo ka Netflix. Diba, hanggang toilet mo, cellphone. Diba? Hindi ka constant ka na gano'n, na-feed ng mga information. Lagi kang pak information. Pero hindi, naalala mo yung kabataan natin, kunyari hindi ka pumasok, tapos lahat ng tropa mo pumasok, nandun ka lang sa labas. Alam mo yung feeling na gano'n gagawin ko? Parang namamanhid yung lalamunan mo. Boboard ako. wala nang gano'n, hindi ko na nakaramdaman. Wala mo na kainuman. Gano'n. Pero, pagka nagmaneho ka ng malayo, lalo sa mga trabaho natin, di ba? Maneho ka 3 oras, 2 oras. Parang ang dami kong natututunan. Therapeutic siya, no? Biyahe. Ano mo lang, sa utak mo lang, dire-diretso lang, nag-iisip ka lang kung ano. Iniisip mo, di ba? Kung ano, nilaitang ganun, ba't kaya, ano kaya use nito? Bakit kaya ganun yun? Ang dami mong ano. So yun, para sa akin, yun, isa sobrang gets kita doon kasi driver din ako Yun. Diba? Kaya nagkaroon ako ng theory na maaring mas matalino yung mga taong ganun kaysa yung mga sa taong constant na disturb, disturb sila araw-araw. Bukod sa trabaho, QK nila cellphone, games, trabaho ulit, cellphone, games. Tapos busy ka sa bahay, busy sa kung ano pa man, di ba? Pero yung mga taong may time na ganun sa sarili nila, magdadrive ng malayo, parang dagdag ng ano yun Saka yung di ba, pag while driving, may kausap ang tropa. Parang very, open, creative, di ba? Kasi pinag-uusapan nyo naman ideas not unless chismisan. Which is di mo nagagawa pag nakastay ka lang sa isang lugar. Diba? Pero pag nag-drive ka, di ba? Ano kaya ganito gawin mo? Saan kaya, di ba? Parang gano'n. Or anything, randomly. Usap ko yun ng gano'n, di ba? Yun, para sa akin, very, very therapeutic yung gano'n. Yun, isa-isa, siguro pwede ko sabihin na kaya nababalansi ko pa rin buhay ko kasi meron ako mga time sa araw na magmamaneho ng malayo. Parang ano mo yun tas sarili ko lang, time mo yun. Sarili ko lang ang kalaban ko, parang ganun.
You need your me time. Oo, May time tsaka talaga. kinakausap Hindi ko sarili ko eh. Hindi pwedeng wala kang ganun. Pagka tatingin ko maliit yung apoy sa puso ko ngayon, kakausapin mo. What Dave, happened? yeah, Dave. Anong nangyari sa'yo? Oo, mumurahin mo talaga. Hindi ba nangangatwiran? Hindi naman. Minsan lumalaban. Nakikinig naman siya. Alam ko lumalaban eh. Nakikinig naman. Nakikinig naman siya. Lumalaban eh, no? Kakausapin mo siya eh. Pag nakausap mo siya at na-convince mo siya, parang malaking Kasi bagay yung yun. sa'yo kasi parang may mga, di ba, sinabi mo tong bagay na to, may question ka. Yun yung parang kasagutan mo eh. Oo. Hindi, pag ginawa ko to, ito yung mangyayari. Parang gano'n. Siguro yun sinasabi ni Tito Mark na kinakausap niya yung sarili niya. Yun nga yun. Yung parang Kailangan mo nagbaba- i-convince sa sarili mo na ito yung gagawin natin, sumang-ayon ka. Pag hindi ka sumang-ayon, paano tayo, di ba? Totoo Ito yun yung gusto ng puso ko, ayaw ng, Totoo yun eh. ng utak ko, di ba? Kailangan magkasundo tayo Pag pareho. nag-isip ka, totoo yun eh. May dalawang side talaga lagi yung ano mo. Yung sa utak mo. May dalawang Yung side lagi. subconscious. Oo, subconscious. Kumbaga sa safeguards, yung ano, Oh, lumalabas na kaluluwa. Hindi, pag ginawa ko to, Sa konsensya. Safeguard. sabihin nung isa, pag ginawa ko to, ganito mangyari. Niniwala kasi pag dumating ka sa point na kinakausap sa sarili mo, minsan hindi mo na rin kaya yung nangyayari. Kaya Naguguluhan ka. Kaya ka dumating sa point na kailangan mo nakausapin sarili mo. Parang hindi na siya normal. Akala natin ganun. Pero therapeutic pala yun, di ba? Ini-encourage nyo ba yung sarili nyo? Ako madalas ko ini-encourage Yes. sarili ko. Yes. Tapos nilalait ko yung sarili ko madalas. Yeah. Kung paano ko manlait ng ibang tao sa personal, ganun ko rin nilalait. Ganun yung ano mo. Ganun Kaya yung mo hanggang ganyan approach ka na mo. lang. Oo. Para maano ka. Siguro Oo. more on pinapagalitan ko yung sarili Yun. ko. Oo. More on pinapagalitan Pinapagalitan ko ko sarili ko. na yun nga. Inaksaya mo na naman Oo. oras mo sa ganyan. Na ganyan ka na naman. Ganyan. Hindi ka na naman nag-ingat, Oo. ganyan. Wala ka Ganito na na naman. lang ba tayo? Paniwalaan mo ko this time. Ito gagawin natin this time. Okay. Samahan mo ko dito sa journey na to. Ito, ganyan. Lalo sa mga family. Tulungan mo ako. Pagka tinatamad ako, gisingin mo ako. Kapag ikaw naman ang tinatamad, tutulak kita, di ba? Parang ganun. Ganun din sa mga bata. Halimbawa, nangako sa anak mo na ganito gagawin mo today, tapos di mo nagawa. Yun, kinabukasan, kausapin ko sarili ko na, di mo na naman ginawa to. Di ba? So, yun. Tatampaling kita eh. Tatampalin kita, hindi ka na naman. Wag, masakit yan. Parang ganun, puro ka na lang ganyan. Di ba? Si Tito Leo, mukhang may sasabihin siya kanina. Wala. Hindi sinasabi niyo, nga, na-experience ko lang, nakaka-relate lang. Yun nga, kinakausap mo yung sarili. Bago sagutin ni Tito Leo, sasagot tayo ng mga I love you, Papa. Sabi ni Tito Don. Nasaan na? Sabi ni Ruby Ann, best andyan ka. Yan. Si Rubian, best friend ko yan sa Philippines. Ayan. Sabi ni Tita Mina, next time kami uli ni Maida. Ayun, of course. Yes. Masyado busy. Ate, Yes, hello. please. Yes, please. So, isip ko yung topic tapos pag-usapan natin yan. Sabi ni si Tita Maida, Pogi Yongpi. Ganda Yan. polo. Uy. Ganda polo. Dito yung binili Ganda natin. lalaki rin. Pa-shoutout shoutout Si Tita Ate Mides. Maida, si Ate Shout Mina. out. Yung cup. Saan na yun? Si Abercrombie. Ano? Abercrombie. Shoutout sa asawa ko, yung sabi. Hi, yung Pap. cup, ayan. Armani Exchange yung cup. Ayan. Si Wolf. Sabi Cheers from ni Basura. adaptable, ayan. Hi po sa inyo, sabi ni Josh. Hi Josh, how are you? Pinagkaiba nating human sa ibang living species is that we know how to question or ask about anything. Thing with modern tech. Kaya malito. Ayan. Doom scrolling. The thing with modern technology today, quote and unquote, ay di pala close open parenthesis, doom scrolling, yun nga yung sinasabi natin, is that we Mahirap yan. are bombarded with answers. Wala na tayong chance magtanong. Constant information. Oo, ano. Lagi which is unhealthy mentally. Ay, si Tito Chris. Hello, Tito Chris. Watching here from Osaka, Japan. Nakakaabot tayo ng Osaka. Kita nyo naman tong ating live natin. No? Powered by Next Innovation. Oy, Next Innovation. Thank you very much. Si Sacho. Tito, si Sato. Yeah. Arigato gozaimasu. Pinag-usapan natin ngayon, do you have what it takes to stay in Japan? Ano ba yung mga dala-dala mong armas bago ka pumunta ng Japan at dala mo pa ba nga hanggang ngayon, Tito Joseph? Ikaw na, pasok! Ako na pala. Wala akong dala pagpunta ko dito sa Japan
Ang dala mo lang yung ano, no? Brief. Hindi. Aksidente. Hindi, wala talaga kasi nung pumunta ako dito is hindi ko naman alam na magtatagal talaga ako dito. So, Kasi- tourist ka lang nun. Ang alam ko nung tourist lang talaga, Ilan taon ka nito? 14, 15, mga Okay. Hindi ko talaga alam. Buti hindi ka na maril nung time na yan. Wala pa naman pero may air gun ako noon. May airgun ka. Wala pa. Oh, uso dati yung ano yung pellet gun. Pellet gun. Oo, uso dati pellet gun. Hindi ko talaga kasi alam na Tapos pag nagkaubusan ng bala noon, paluan na nasa ulo noon. Chinelas. Oo, paluan na yun dati. Kunyari, kasi dati ang pellet gun, hindi naman tactical na magbabari lang kayo. Kakasa mo eh. Yung, di tulad ng survival ngayon, yung mga laro dito, survival, di ba? Tactical eh. Magagawan kayo ng flag eh. Pero sa Pilipinas, ang pellet gun, walang tactical doon. Siguran ko yun, mukha sa mukha yung baril. Pag nagkaubusan yun, paluan na kayo. Kaya yun. So, So, pellet gun ang dala mo sa Japan. wala, dito ko lang nabili yun eh. Tayo na sagot yan. Dito ko lang nabili yun eh. Hindi, Ay, pa ayun. English pa tayong Thank you title lang. thank you sa foods natin ha. Yun nga. Saka doon sa future shake natin. Hindi ko talaga alam na magtatagal ako dito. Laging AI ah. Oo nga eh. Saan makakabili ng AI na yun? Di ba? Ayun, hindi ko alam na magtatagal ako rito hanggang sa sinabi na lang ng mama ko na uuwi na yung kuya mo after 6 months, may iwan ka rito. Na sabi ko, bakit? Ba't ako hindi may uwi ng Pinas? Oo. Na yun, bali ang pinangahawakan ko na lang noon is, kumbaga parang, paano ko makakatulong sa lolo ko sa Pinas. Sa Pilipinas. Oo. Then, kung paano ko makakapag-ipon. No, nakapag-ipon naman ako nung kaso lang sa katarantaduhan din naman napunta. Pero, yun nga, sa ngayon naman, ang baong ko lang na meron ako ngayon sa ngayon, yung pamilya ko. Is, ayun, doon ako kumukuha nung Maganda yun. Actually, isa rin yun sa fuel natin eh, no? Yung pamilya natin, anak natin. Yes. Minsan pag nanghihina ka na ng loob, sipin mo lang ang anak mo eh, di ba? Future na anak mo. Pag sumasalubong sa'yo, no? Parang Pag-uwi sapat mo. na para bumangon ka ulit sa buong araw eh, di ba? Kaya ako excited akong umuwi galing sa trabaho kasi pag uwi ko sinasalubong Kala ko ako excited lagi ka na gumawa idol. ng anak ulit eh. Ay, pwede sana eh, kaso ayaw na ni Mrs. Bakit naman? Nag-shoutout ka kasi. Sabi mo kasi ex-wife Hindi naman eh. dahil doon. Sabi niya. Kulang lang sa ano yun, labing-labing. Hindi kasi Security talaga. nung pinanganak kasi si Irie, medyo na-stress yung mattress niya eh. Kasi matagal bago nasundan. Baka na-stress sa'yo, hindi ba? Hindi naman. Matagal Kasama kasi. na rin yun. Matagal kasi nasundan bago Pero magkaanak eh. tumutulong ka sa ano, sa gawain bahay. Psyching. Psyching, ilang taon na anak mo. Hapon lang yun. Psyching. Mm. Oo. Hindi, ito, ano lang ha, payo ko lang sa mga tatay ha. Pagka bagong panganak ng misis nyo, siyempre tutulungan natin yung mahirap ng postpartum. Oo. Mahirap yung may postpartum. Oo. Nakakabaliw yun. Duguan pa siya eh. Di ba? Tapos siya magluluto, siya maglalaba. So, Totoo yun. siyempre kailangan natin, ano yan, part pa rin ng ano yan. Ng Yung asawa ng ko hanggang family. ngayon, postpartum, kaya tinutulungan ko pa rin yun. Oo. 7 years old na yung anak ko. Hindi ko alam pa rin. Pero sabi nila, Hanggang ano daw eh. Hanggang 7 sabi niya talaga. naman sa akin, hanggang ano. Hanggang 7 years talaga. Hindi, sabi niya hanggang college daw eh. Hanggang college postpartum. Oh, hindi pa naman ako napapagod. Sabi ko, okay lang. Oo. Bata pa anak natin. Meron pa tayong ano, 10 years. Okay. Hindi, kasi kung yun naman yung kaliligayan nila, but why not, di ba? Kasi sabi nga nila, di ba, happy wife. Happy life. Kung yun ang kaliligayan ng mga misis natin. Iniwala na nga ako dun eh. Hindi ako sinabihan ko naman. Happy wife, sad husband. Hindi ako sinabihan. Ayun lang. Huwag ganun. Joke lang. Joke. Hindi ako sinabihan ko Happy naman. wife, tired Tired husband. Oo, sinabi Okay ko lang naman, yun. Pahinga lang yan, pahinga. Sinabi ko naman kay Mrs. talaga na sa gawaing bahay, wag mo ko masyadong asahan kasi sa hirap ng trabaho ko rin, sa sobrang pagod ko. Mahirap nun to. Hindi ko na Brad, ikaw ang lumagay sa lagay ko, Brad. Kaya mo yan. Well, minsan nag-ano naman ako, Papagalitan ka namin. tumutulong naman ako sa kanya. Kaso lang, syempre yung ginagawa ko rin kasi minsan inuulit niya eh. Ano ba yung mahirap na trabaho? Ano ba yung mahirap, tol? Ano yung mahirap? Parang pareho lang kayo ni Hindi. Mark sa trabaho. Sige, Saan? try mo. Hindi, sige, wag na natin sabihin trabaho, tamad talaga ako, yun na lang. Oh, para masaya, di ba? Hindi, sinabi ko naman talaga kay Mrs. yan. Tamad. Sinabi ko yan kay Mrs. na wag mo akong asahan sa ganyan kasi tamad ako diyan. Pero hangga't kaya kong kumilos, kikilos naman ako. Hanggang saan yung kilos? Hanggang sa
Pag 8-8 ko pababa. Hanggang sa, tinatamad na siya. Oo. Hindi, pero tumutulong-tulong naman ako. Oo. Tumutulong ako, hindi nyo lang nakikita madalas. Papakabit ako CCTV, lalagay ko Oo, sa kailangan namin ng proof. Hindi, maghanap ka ng bagay na hindi niya naulitin. Halimbawa, magkumpuni ka ng bubong. Sige, ulitin mo. Ulitin mo yan. Di niya magagawa yun. Di ba? O kaya ano? Joke lang. Di ba? O kaya, kabit mo yung TV sa pader. Ulitin mo yan. Di yan maulit yan. Nagawa ko na lahat. Inulit pa rin niya. Ni-replace lang niya eh. Ni-replace. Oo. Pero mabait na asawa to si Mami. Ni-replace lang niya. Diyan naman ako. Hindi, yun naman ang tungkulin natin mga asawa. We keep on trying every day. Thriving. We keep on thriving every day. Kasi wala namang perfect. Ano ang pwede nyo payo kay Tito Joseph? Sabi ni Tito Chris, pwede mag-ask ng question. Ayun, Sabi ni Tito Kenji, what's up guys? What's up, bro, Kenji? Sige, ask the question please. Vlogger yata to si Bro Kenji. Sabi, Make it harder ah. sige, Guys, Bro magtanong Chris. kayo sa amin ngayon para ano. Question. Sige, go. Ngayon nakainom tong mga to, sasagot. Yan. Para ano, medyo bulol na kami. Oh, Sasagot kahit, na. Tsaka pag magtatanong po kayo, lalagyan ninyo ng pangalan kung sino yung gusto nyo tanungin. kahit personal yan. Personal yan, sige. Mag-personalan tayo rito. Pupusit na kayo sa amin. How to be you. Go ahead, go ahead. Magtatanong ka pa ha? Bariling ko yung mukha mo ha? Gigil mo ako ha? Nang ano ka eh. Nang aano ka ha? Ito. Ayan, nagtanong si Chris. Eh. Basahin nyo. Bilang padre de pamilya, mas nakikita niyo ba ang future niyo magstay here in Japan for Topic natin kanina to. ano ba? For lifetime. Nawala. Ayun. Yan, for lifetime. Or mas gusto nyo pa rin tumanda sa Pinas, lalo sa mga merong anak na nag-aaral dito. Hindi. Gumagalaw-galaw ang comment Topic section. natin kanina. Lifetime, mas gusto niyo ba pa rin tumanda sa Pinas lalo sa mga merong anak na nag-aaral Yun dito? yung question natin. Sino sasagot nito? Si Mark. Ha? Oh. Tanong natin kanina yun. Sige. Tanong natin kanina yun. Hindi, sinong willing sumagot? Si Mark muna. Hindi kasi ako naman, kung Sino yung naka-sounds? sino yung naka-sounds? Ako hindi ako naka-sounds eh. Naka-ano ko eh. Si Tito Joseph yan lagi, naka-sounds too. Naka-off ako. Okay. Wala. Bilang padre de pamilya, mas nakikita nyo ba ang future? Pilipinas or Japan? Yun lang yun. Siguro sa akin, nakikita ko na... pero ang gusto ko talaga sa Pilipinas, Yeah. in my heart. Oo. But in my mind, nakikita ko na mas okay ang healthcare sa Japan. Yun. Lalo ngayon sa age ko, and this is sa situation ko, syempre may family na ako. So, mas kinoconsider ko yung kabuuan. Ano yung mas kakabuti ng pamilya talaga. Sorry. Uy, yo. Ah. Kung ano yung mas ikakabuti ng pamilya mo. So, naglalaban pa rin. Pero in my heart, gusto ko sa Pilipinas talaga. Yeah. Siguro mag-agree lahat dun, no? Oo. Pilipinas Si talaga. Tito Leo, hindi ko pa narinig to. Yung alin? Undecided siguro to. Ito iisipan pa siguro si Papa Leo. Hindi, parang na-realize ko lang. Sabi nila, kung Pilipino, sabi nila Pilipinas. Oo. Pero parang Pilipino, Kahit kahit Japan na eh, no? parang kahit saan. Okay. Saan ako? Kung Okay. saan nandun ang puso ko. Kasi minsan may makakasalamuha tayong Hapon, pusong Pinoy. Pinoy eh, no? Sabagay. Kaya? sabagay. Kaya parang ang ano ko doon, and then yung parang ang ano ko doon is saan man ako mapadpad, saan ang pamilya ko, saan ako mapapakinabangan, doon ako. Tama. And then dati, of course, bago ako sa Japan, gusto ko talaga sa Pinas. Uuwi ako balang No, lahat naman tayo eh. Pero nagbabago ang panahon lately sa Japan. Siyempre, minsan di naman natin control. Nakikibisi ngayon dito. But siguro yung open mo lang yung options. Pwede ka sa Japan kung gusto mo. Pwede ka sa Pinas kung kung trip mo, 'di ba? At least, so wag kang mapagod magpundar. Dahil minsan kagaya ko sa pamilya ko, kung ano isipin ko, hindi ako pwedeng matigok talaga eh. Kawawa itong mga to. Ako Eh. rin, oo. Hindi pwede. Hindi pa pwede. Kaya kung hanggat maaari, pwede pang laging kumayod prayers tayo. natin. Yun yung sigurong yung Fuel mo. fuel, motivation. Gising ako, kawawa itong mga to. Anong mangyari dito sa mga to? Kailangan pa ako nito ng mga to. Fuel mo, wag matigok. Oo. Ako rin, lagi ng prayers yan yung kailangan ko umuwi. Ah.
Yun lang naman ang goal natin araw-araw. Paglabas natin, kailangan umuwi tayo. Anong problema na Kahit problema anong mangyari, kailangan umuwi. Yeah. Saka magtrabaho, kailangan mag-provide. Kahit kulang-kulang ka, wag naman. No? Nako. Hindi naman. At least kahit pa paano, yung motivation na sasabihin nila yung self-motivated, emotional, yung maraming pumapasok, problema sa magulang, problema sa asawa, Natural. problema sa natural yun, pero dapat Totoo. mayroon kang self-reset. Ang mahirap lang maging disiplinado. Oo. Kaya mo, dali mag-motivate eh. So, kung YouTube ka lang, Pero pag after, kunyari 1 week, ganun ka rin papakamotivate, hindi na, di ba? Hindi na. Ang sinabi mo na yan. Oo. yung disiplina lang ang problema. Na talagang mga boksingero din. kasi hindi ka pwedeng maintain lagi araw-araw na motivated ka. Oo. Ano, manood ka ulit, araw-araw. Hindi mo kaya. Pero Hindi, maski boksingero, hindi kayang... No? Mahirap ano? Hindi kayang disiplina. yung sana, kung matututunan maging disiplinado, yun. Yung susunod. Kailangan mo ng passion sa ginagawa mo. Yun ang susunod. Passion talaga. Kung wala nun, wala. Hindi mo Magkaiba ba yung ano? Para sa akin, magkaiba ba yung disiplina sa pagiging consistent? Ang pagiging consistent, kailangan mo na disiplina. Disiplina, no? Oo. Pero kunyari, consistent ka lang, ibig sabihin disiplinado ka rin. Disiplinado No. ka. Kasi mahirap yun. Pag Kasi sinabi set yan, mong, eh, no? pag Set sinabi yan, mong di na ako maninigarilyo, disiplina yun. O, set yan eh, no? Tapos bukas di ka maninigarilyo. Oo. Tapos next week di ka maninigarilyo. 1 year ka na hindi naninigarilyo, consistent ka. Oo. Disiplinado ka lalaki. Set yan eh, no? Oo. Kumbaga, part siya, malaking part siya nung pagiging... Yun nga yun. disiplinado. Pagka hindi ka disiplinado, mahirapan ka maging consistent. Oo. Kasi yun ang goal natin araw-araw, maging consistent, di ba? So, Pero kung di ka disiplinado, mabilis kang matukso, di ba? May dumaang, Doon ko lang may naisip dumaang na ano pera pala. sa'yo, may dumaang na istorbo ka, di ba? Imbes na nakapokus ka gayon, ang daming distraction, di ba? Lumiko ka na dito, lumiko ka na. Nag-start ka ng business maliit, may nagyaya sa inyo, may nagsayaya sa ganitong business, pumaling ka ngayon, di ba? Di ka na naging consistent. Lalo na yung mga hindi mo control, di ba? Yung outside interference. Syempre, sarili mo lang. Yun ang ano, lagi kong lalabanan yan, yung... Lagi So ako akong naman yung pinipiling sagot ko kay Bro Chris, kay Tito Chris. Wala naman kasing wala namang kasiguraduhan sa buhay, di ba? Ang kailangan mong gawin, maging handa ka sa lahat ng mangyayari. Bilang tatay pala ikaw malaking tungkulin natin bilang tatay. Maging handa ka sa kung ano mang future mo. Always Let's say dito ka magre-retire sa Japan, make sure na hulugan mo lahat na insurance mo, pension mo. So ready ka na nun, diba? Let's say hindi ka man dito sa Japan, sa Pilipinas ka man, make sure na meron ka pa ring kalalagyan doon sa Pilipinas. Ipon ka, may bahay. May ipon ka kahit lupa maliit man lang, di ba? Or meron ka startup na business man lang pag uwi mo doon, di ba? Or nahulugan mo man lang SSS mo doon, di ba? Para meron ka pa rin pension doon, may pension ka sa Japan, may pension ka sa Pilipinas. Yung ganong pagre-ready, palagi ko tungkulin ng tatay. Kasi hindi na siguro para isipan pa ng nanay yun kasi busy na yung nanay sa dami ng chaos sa loob ng bahay. Malamang hindi niya na naiisip yun eh. Totoo. So tungkulin na ng tatay yung tungkol do sa pagdala ng pamilya, tungkulin na ng tatay. Hawak natin ng manibela eh, di ba? So let's say dito tayo mag-retire sa Japan, at least ready ka. Kung magbago man, pauwiin tayo ng Japan, let's say, ready ka pa rin sa Pilipinas, di ba? Meron ka pa rin doon. Kung hindi man, kanina pinag-uusapan namin sa ibang bansa, after Japan, pwede pa ba tayo mag-ibang bansa? Pwede pa ba tayo dito? At least ready ka pa rin doon. Nasa iyo pa ba yung fire na pinag-uusapan natin? Nasa iyo pa ba yung fire na yon? Para mag-start ka ulit 50 years old, 45 years old, nasa iyo pa rin ba yung fire na yun para mag-start pa rin, mag-build up pa rin ng career, mag-build up ng buhay sa pamilya mo, di ba? Nandun pa rin ba yon? So kailangan constant pa rin yun, nandun pa rin yung yung willingness mo. Tsaka being critical thinker talaga, hindi mo maiwasan mag-jump to sa conclusion na gusto mo ibang bansa or dito sa Japan, yun nga. At least napag-usapan kanina yung mga pension kasi hindi ko rin naisip yun eh. Diba? When you're paying pension for 20 years and you're gonna transfer to another country, parang paano yung pension mo? Oo nga naman. Ilalamsam mo Diba? yun. Ilalamsam mo Ang siya bilis o yun. ano. Ang bilis mawala nun. May mga ganong factors din talaga. Kaya makuha mo, goha ko mang, sabi ako mang, lipat sa Saglit ibang lang yun. bansa. Saglit lang yun, 1 taon lang yun. mag-start ka doon, gumastos ka ng 400. Oo. Isang daan na lang. Isang solar panel lang, ubus na yun. Buong buwan mo, halos inubos mo rito. Pero what if kung worth it? Diba?
Yeah. Yun yung ano dun eh. Yun yung para magiging gift, result na alam mo yun. Oo. Magiging ano mo dun yung parang trophy mo siguro. Para Magiging worth it lang naman yun kapag willing kang magsakripisyo. or makuha mo yung family mo finally, di ba? Kung Nadala willing mo sila. ka dumaan ulit sa mga pinagdaanan mo. Yun yung mahirap dun eh. Yun naman Kaya mo pa ba? Yun naman ang kagandaan sa atin eh. Na-experience natin nagdaan sa mga ganun. So ang question ngayon, kaya mo ba ulit dumaan? Kasi doon? ako, I almost gave up eh. So parang meron akong Ito na naman. meron akong parang ano to, parang ano ba to? Takot Oo. na baka hindi ko na kayanin this time. Alam mo yung may ganun eh. Dati may diba? energy ka pa. Oo. Kasi kabataan pa, di ba? So kahit mag 16 hours work ka, okay lang. Di ba? So ngayon, 40s ka na, kaya mo pa ba mag-work ulit? Pagdating mo doon, magbubunot ka ulit ng damo. everything, lahat. Maglilinis ka Start ulit from ng zero ano. talaga. Diba? Willing ka ba doon? Even friends, lahat. Oo. Back to zero. Back to Oo. scratch talaga, di ba? Magkukuskus ka Clean ulit. slate, kumbaga. Oo. Kasi no man ka doon eh. Mm. Di ba? Pagdating mo kung sa kaman mong pinaplano, kasi maraming nagja-jump sa ibang bansa eh. Yan, uso ngayon ng Canada. Di ba? Maraming ngayon na ano dyan eh. Pero tanong ko, no? Yeah. Kayo ba, willing ba kayo? If may chance kayo, kaya nyo ba? Or willing, tatry nyo? Kung may opportunity, definitely, maaaring Okay. i-grab ko. Kung may opportunity, definitely, maaaring i-grab ko. Ikaw, mami. Kung may opportunity ka, halimbawa, tracker. Oh. Sa Amerika, Canada, Australia, o New Zealand, i-grab mo ba? Igagrab ko para lang di siguro sa siyempre sa kumbaga parang maiaahon ko yung pamilya ko. Oo. Magre-risk ako siyempre. Magre-risk ako pero kung darating man din yung panahon na pagpunta ko ron hindi pa rin para ako pala rin, babalik pa rin ako dito sa Japan. So, ibig sabihin in Japan, parang hindi na rin siya parang okay. Kasi kung may thinking tayo na parang gusto natin mga ibang bansa talaga for better future, di ba? Yung mga ganun din talaga. Ang maganda kasi sa Japan, yung Japan kasi, ako lagi ko sinasabi to eh. Ang Japan is naka-build siya para sa mga matatanda. So ngayon, kung dito tayo magre-retire, most probably, maganda yung magiging kalagayan natin. Kasi naka-build siya lahat para sa matanda eh. Sasakay ka ng train, lahat para sa matanda. Sasakay ka ng bus, pupunta ka City Hall, pupunta ka ospital, lahat Healthcare, para sa matanda. Hindi nila, no-brainer, pupunta ka, kunyari matanda ka, hindi mo na alam saan ba pupunta? Number 1. Priority talaga sila. Number 2, number 3. And lahat ng mga batas nila parang puro sa matanda. Lagi nakapokus sa matanda. So kung retirement lang pag-uusapan natin, healthcare and lahat and all, palagi ko Japan is isa sa mga magandang bansa para doon. Yun naman yung maganda dito, no? Sa bagay, hindi talaga may tatago na ang Japan is one of the finest country din talaga. Compared sa Philippines, yung matanda. Naman. Hindi naman sa binabastos sa mga matatanda doon, pero wala nang future. Kumbaga, pagdating mo ng 45, 50, wala na yon. Retired ka na nun. Makakapagtrabaho ka pa ba sa magandang kumpanya? No? Dito hindi, basta willing ka. Mag-apply ka sa San Miguel, wala na, di ba? Wala na, may mas bata na Wala sa'yo na, eh. di na. So, most probably, magiging negosyante ka na lang doon. No? Or tumakbo ka na sa politika, parang gano'n, di ba? So, yun ang nagiging retirement ng mga... Para may maleta ka rin. Public servant. yun ang mga nagiging retirement ng mga artista sa atin eh, diretso sa politika eh. May mga tanong na eh. Ayun Sabi ni Kenji, ano laman? Baka ano naman vessel nyo ngayon as a dad and as a man? Define yung vessel, to Kenji. Yun ba yung Ano siya eh? Ano siya? Parang purpose eh. yun ba yung ano mo, Ano yung purpose mo? Parang ganun. ano mo, parang baggage mo. So. Pero define mo yan para masagot natin. Define, elaborate mo yan. Sabi ni Tita Maida, mga norms sa Japan gusto nyo baguhin? Maganda to. Social issues. Anong norms gusto nyo? Yung mga kaugalian sa Japan na gusto nyo baguhin. Meron ba kayong mga kaugalian sa Japan na gusto nyo baguhin? In general, take it lightly. Parang,
Huwag masyadong seryoso. Oo. Oo. Parang after all, we're human being. Kailangan natin magpakasaya. Sometimes kailangan natin mag-ingay. Lumalabas pagiging Pinoy mo talaga eh. Sometimes Parang kailangan ganun eh, natin oo. magpakasaya. Ang mga bata, minsan kailangan tumakbo. Ang mga Kailangan matatanda, minsan kailangan magsama-sama at magmahalan, di ba? Don't take, di ba? Parang Too seriously. wag mo masyado seryosohin ang buhay. Kailangan magpahinga. Yun lang ang problema sa Japan, lahat seryoso. To the point na para ka ng robot eh. Alam mo yan? Kanina pinag-usapan natin, yun nga ang problema sa Japan. Ito lagi ko gusto sabihin to eh. Masyado silang addicted sa pagiging right. Nakakalimutan nila maging nice. So kung meron akong pagkakataon, kunyari ako si Thanos na pwede ko tanggalin yun. Tanggalin nyo na yung pagiging ganon. Always right. Yung always right. Nag-uunahan ko yun na Addicted to right. Oo. Being right. tanggalin nyo na yung ito yung tama. Huwag mong ganito ganyang gawin. Okay lang sa mga bagay na mahalaga. No. Kunyari, let's say yung mga manner, di ba? Mali talaga yun. Okay lang 'yon. So wag ka na mag-ingay na alas 9. So being mindful to others, okay lang 'yon. So let's say mag-gomi shiwaki ka, magtanggal ka ng yung mag-bitso-bitso, segregate ka ng gomi, okay lang 'yon. Pero yung mga nakikita natin na minsan na kunyari yung mga bata sa labas na nag-i-enjoy lang naman babanggain nung kung sino man babanggain, di ba? Kasi nga wala kayo dapat sa pedestrian, dapat di kayo naglalaro diyan. Babanggain ko 'yan, di ba? Parang okay, mali nga na gano'n. Naglalaro or mali na pinababayaan mo yung bata, yung mga nakikita natin. Pero hindi ba mali na banggain mo rin ng bata? Di ba mali din yun? So hindi mo pwede itama yung mali na isa pang pagkakamali. Tama. So baka pa pwede ka maging nice kaysa ipatunayan mo na mali sila. Na tama ka, di ba? Kasi bata yun. Oo. So yun, medyo nang uso yun. Sample lang. Buskari, otoko, yung mga gano'n, di ba? Usually kasi siguro wala mga anak din siguro yung mga nambabangga eh. And what if yung mga tao na yun talaga nag-iikot all over Japan para lang mambunggo, di ba? What if ganun, di ba? Parang vision na nila yun. Okay, tapos na yung work ko. Hanap ako ng mabubunggo ngayon. Tsaka yung pagiging workaholic. Workaholic. Di ba Japan? Sa work. Priority nila yung work versus Hindi, family. sabi natin, importante trabaho. Oo. Buhay ng pamilya yan. Correct. Pero, huwag mo naman Sukdulan na pamayaan yung anak mo. na di ka na umuwi ng maaga kasi Correct. pwede ka naman umuwi ng maaga. Kung choice mo naman yun eh. Kunyari, ayoko mag-overtime ngayon para mapaglaro ko yung mga anak ko. Ako marami kong kilala na hindi pumupunta sa ospital ng anak ng misis na hindi pumunta sa ospital kasi may work siya. Di ba? Para sa akin, kanggayaran na yun. Hindi may isip ng normal na tao yun. Di ko kaya yun. Hindi ka pupunta sa ospital kasi may work ka. Oo. Yaman mo lang siya dyan. Gagalig din yan. Uwi sa bahay yan. Natural naman dito After yan. Parang ganun. 3-4 days, nasa bahay na yan. May anak na. Hindi na mga tao yun siguro. Tsaka isa pa minsan problema rin sa mga kunyari may matigatrabaho kang hapon. Masyado na tayo ng babash ng Japanese. Hindi naman, no. Hindi, yung mga kailangan lang nilang napapansin. Kailangan lang nilang Gusto ko sila ibas. medyo kumaga intindihin din yung part na yon na huwag ka masyadong sabi mo kanina ni Papa Joe parang Napipili ko na rin ako sa mga magpahinga ka rin. Mag-ano ka rin. Mag-rest ka rin. Relax. Take it slow. Relax. Take it easy. Diba? Kasi at the end of the day, anytime pwede kang palitan sa trabaho. Yung pagiging ama mo sa bahay, kaya ba nilang palitan yun? Correct. Di ba? Hindi. Huli ng lahat Huli bago ng lahat. ma-realize. Siguro, wala ka na. Wala kang pamilya. Siguro nag-trigger din ako sa mga Hapon na masyadong die hard sa mga rules nila. Kaya ako naisip din mag-ibang bansa. Hindi din eh. Die hard sila na maging tama. Tama maging yun right. na. Hindi na sila nagiging tao, ito yung maging right. nice. This is Na, what is pwede right. mo naman ako titigan ng normal. Pero dahil iba yung itsura ko, titigan mo ako ng iba. Diba? Parang ganun. Even sa work, o sa palengke, o sa sopa, ganyan. Hinihintay ka nila mag-sorry. No? Isa pa nagiging, ito yung isa sa mga Eurosanay na bagay ako. Hindi ko alam kung nasabi ko na to. Nagiging normal na yung, pwede ba sabihin dito yung,
yung tatanggalin mo yung i-unalive mo yung sarili mo sa kayo anak mo. Magiging normal na yun eh. Mm. Di ba? Yung murder suicide, sabihin na natin. Ano na to? So, yung murder suicide, parang every time meron kang mababalitaan na yung nanay tapos yung anak nawala dahil na-stress yung nanay. Nadamay yung bata. Minsan yung bata lang ang nawala, nabuhay pa yung magulang, parang ganun. Parang nagiging normal na kasi yun. Si-suicide na lang, di pa ginawa ng tama. Parang nagiging normal na yun. Hindi dapat And ang daming wala masyadong krimen sa Japan, pero yung krimen sa Japan laging involves magkakamag-anak. Yung tatay niya tagal ng buhay, siya na yung kumitil. Lately lang may parang mag-amaya ata nilibing niya sa bakuran niya. 30 centimeter lang. Ganyan lang ang 30 centimeter, guys, oh. Wala pa kalahating metro 'yun. Hindi naman magukay. Mahirap naman kasi talaga maggukay. Pero anyway, parang unforgivable yung ganon. Na yung kamag-anak mo, anak mo, magulang mo, isipin mo yung ganon. So, nagiging normal na yung ganon sa Japan. Sana medyo mapag-isip-isip sila na kesa kung ano na iniisip nila na ano ngayon, maging tama sila or whatever. Sana isipin nila hindi rin tama yung ganon, no? Huwag nilang gawin Diyos yung trabaho. Hindi, pero parang minsan, ewan ko lang, siguro sa trabaho ko, minsan yung compassion sa tao na, minsan, I don't know, mabait lang talaga sila sa gusto nila, pero yung minsan, yung hindi nila, sabihin natin, hindi nila gusto. Ganun. Halimbawa, may kasamahan kami na Ijimi nila lagi. biglang nawala, kesyo parang may narinig ako kasi ganito yung paa daw ganito. Baka naman na hospital na, hindi na tumatawag daw sa kaisya. Baka naman hindi pa pwedeng yung kaisya yung tumawag sa tao. Nawawala na Parang pagiging ano. Parang gano'n na. Paalang naman nawala dyan, di naman kamay. Parang hindi ba? Baka naman na hospital na hindi pa natin alam. Dapat yung kaisya na ang tumawag. Malayo sa bituka. Parang yun, sabi ko parang sa ano ko, nag-aalala ako bakit kahit hindi niya gusto yung tao, di ba? Baka ano na nangyari doon? Baka mamaya nagpakamatay na nga yun kaya hindi pumapasok, di ba? Baga parang ano tong mga tao ay nakakaawa na ano dahil ba hindi niya gusto yung tao, ano? Oh. Nawi-weirduan ako parang sukdo lang ano, bagaman mga Hapon Yan nga, they forget how to be nice. So siguro yun ang isa pwedeng Japanese na pero Hindi naman lahat. Hindi naman lahat Marami ng naman tao talaga sa rin. Japan, no. Marami rin naman talaga. Kasi may mga Pilipinong ganyan din naman, di ba? Hindi lahat ng tao sa Japan ganyan. Pero marami sa Japan. Marami rin Pilipinong ganyan. Oo. Yung mas pinipili nilang maging ako tama kaysa maging mabuting tao. Mas pinipili nila maging tama kaysa maging mabuting tao. Let's choose to be mabuting tao every time kaysa sa maging tama. Hindi ano eh. Kasi hindi, tama hindi yung, worth it. yung pagiging tama subjective yan eh, no. Hindi worth Maaring tama sa Sri Lanka or sa Syria, maaring mali sa Dubai or tama. sa ibang part ng mundo. Sabi ni Tito Kenji, ang vessel daw ang iniisip niya ay ang mindset, purpose, intention. So, balikan yung sagot natin. Hello bro Kenji. Love you bro. Ayun. So, ano ba kailangan ng isang tatay na mindset? Purpose, intention, Killer instinct. instinct. Mamba mentality. Kailangan killer instinct lang. Kasi pag wala ka ikaw ang mamamatay. Mamba mentality. Huwag kayo humingi ng payo dito sa mga to. Ikaw ang Nasa inyo na yung madadali. kung take nyo nga seriously. Yung Di mga siguro payo ano lang siya. Pwede ba sabihin humor o ano? yeah. Di ba? Kasi kung hindi mo masyadong seryosohin Gome. kung hindi mo masyadong seryosohin, wala. Correct. Di ba? Sige. Ano yung mga kailangan nyo bilang isang tatay? Kailangan sing tigas ng adobe yung dibdib mo, pati yung yung pangangatawa mo. Yung muka.
Yung mukha kahit wag na. Hindi. tigas. Depende. Matigas na yan. Matigas na to eh. Ano to eh? Vibranium to. Sino makakasagot? Anong kailangan? Ano daw, na katangian ng isang tatay? Tama yun, mga purpose. Kailangan may purpose ka talaga. Pag wala nun eh. Ah. At saka sa Japan parang more on parang dapat magaling ka makisama. Sa kahit kanino, kahit Hapon, kahit Pilipino dapat. Parang malaking factor din yun sa Japan eh. Kasi actually more on kasing kakilala natin sa Japan is hindi naman natin sila kilala dati pa eh. Kumbaga laging bago, maraming bago. 'Di ba? Kaya kailangan mong magaling makisama. Parang ano yan, I love you, you love me. Parang ganun. We live happy and You need to talk to we are- people din talaga, di ba? You need to Oo. talk to somebody. Yun ang wala sa Japan eh, yung chit-chat, yung small talks. Oo, Wala. no? Wala sa Pilipinas, bibili ka na sa tindahan, masasabit pwede mo na. na kausapin eh, no? Masasabit na sa dila mo doon eh, ha? Ba't May ito nagiinom. parang- Masaya ka na nun eh. Oo. nga, no? May Tama nagiinom, yan. may nag-uinuman doon sa kanto. Oy, ikaw anak niya di ba? Oo. Tapos na kayo? Usapan na yun. Wala yung ganun. Dito, sa- kailangan mo pa siyang, dapat may, pareho ko yung school, dapat may kayo, may something in may common. something in common para correct. bago mo siya makuha yung Correct. Maghahanap ka ng ng common Parang denominator. napakahirap para sa kanila. Yung dapat next time, ewan ko lang. Kailangan meron kayong small talk. Siguro, na- masyado kasi lang private ang Hapon eh. Masyadong private. Exactly. Masyadong private. Tsaka Pero yung- kung pumunta ka sa ibang bansa Mm. at nasanay ka sa Japan, parang magiging introvert ka sa ibang bansa. No, parang, yan na naman kakausapin na naman ako nito. Yun ang gagawin sa'yo ng Japan talaga eh. Magiging Kahit umuwi ka sa introvert ka. Pilipinas, Oo. iba eh. Magsasara ka ng pinto, bintana, wag mong sabihin nandito tayo. Di ba? Parang nababago ka ng gano'n. Pero kung isang introvert, ayan, paradise yun Japan. May good side. May good side din naman yung tinuturo ng Japan. May mga tao kasi introvert, ayaw talaga makipag-usap. Kaso yung good eh. side niya, pang Japan lang. Naranasan nyo ba yung lalabas ka ng pinto tapos sisilip ka muna Parang kung may, applicable lang siya dito. di ba? Sisilip ka muna kung may ibang tao sa labas. Hindi Tapos siya pag may pangalan. ibang tao, sasarado mo ulit. Di tayo mo mawala. Di ba? Meron. Sa Japan lang yung gano'n. Gusto mo pag-isa. Oo, Gusto mo na. oo, may Makwento ko. tao. Gusto mo ng tahimik. Meron nga akong, lagi ko na siya nakikita kasi kaklase, tatay siya nung anak ko sa kindergarten. Lagi ko siya nakikita. Alam mo, 3 years na kaming nakikita, nagbabatian. Pero last week lang kami nag-usap yung pangalan mo, ilang taong ka 3 na? years ko yung nagligawan. Oo, parang, siguro may karapatan na kami siguro magtanungan kung ilang taon na kami And or... knowing you, ikaw, ano ka eh? Oo, ako. Kasi, na, ano rin kasi ako eh, parang mabilis ka lapitan eh. ano rin ako, parang, tama ba tanungin ko kagad to? Parang, naalangan ako, pero, siya kasi nag-start to, parang, siguro sa tingin niya, pwede na talaga kami mag-usap. Parang ganun. Parang ganun ka ano. Sa atin, magkita lang kayo. Yung nga, sabi ni Papa J kanina na, siya, tagay, pwede mo na siya kausapin, taga saan ka? Medyo mahirap tong tanong mo, bro, Kenji, Tito Kenji, no? Yung, kung ano yung mindset, purpose, kung ng pagiging tatay. Medyo malawak to eh. Marami sagot. Siguro nasabi na rin natin kasi. Yung medyo malawak to kasi this will involve yung paano ka pinalaki, ano yung environment na kinalakihan mo, ano yung eskwelahan na pinasukan mo, ano yung mga na-experience mo, traumatic experience mo, maganda experience mo, trabahong pinasok mo, pinagdaanan mo sa Background. buhay, kapatid mo, yung dynamics ng pamilya mo, yung sitwasyon ng nanay at tatay mo, sitwasyon ng mga pamilya sa paligid mo, mga barkada na pinalilibutan ka, circle of friendship mo, ang daming factor nun. Siguro ako sa akin, pag-aanin yung buhay ng family ko. Yun yung vessel. So, Right yun, now. exactly. So siguro ako, isang ano ko lang naman, bottom line. Lagi naman ako ganun eh. Ang purpose naman kasi ng tatay is mag-provide ka, i-lead mo sila saan sila pupunta, and protektahan sila. Yung tatlo na ngayon, wala ka nang gagawin kahit yung tatlo lang na, hindi pa pwedeng isa lang doon mamimili ka. Hindi pa pwedeng ka lang. Hindi pa pwedeng isang doktrina ka lang. 3-in-1 dapat. Lahat 'yon. Pagka napunan mo yung tatlo na 'yon, maaaring maging mabuti kang tatay. Pero kung isa lang doon, provide lang ako.
Tapos Depende. hayaan ko na misis ko sa mga bata. Hayaan ko na sila lahat dyan. Tutulog na lang ako dito. Doon na i-stress. Grabe naman yun. Doon na i-stress yung mga babae. Diba? Kasi imaginein mo, babae ko tapos may kumakalis ko sa bubong. Ako pa yung akit sa bubong. Ako pa yung magche-check na magnanakaw. Diba? Parang ano kasi, parang bilang, bagaman, ano ba, husband ba, tatay ba? Pero, Tatay daw, lalaki. Sa malalaki, nandun pa tayo sa, kumbaga, on a process. Ika nga. Everyday. Pero, everyday na pakikipaglaban, marami pa tayong matututunan. Dami ko pang question. Oo, Dami ko pang... Exactly. And then yung Oo, mga learning yan. Learning. experience. Kumbaga parang yung napapag-usapan nga natin, di ba, sa talahib, naggagapas tayo, di ba? Gagapas natin yung talahib. And then, syempre sa mga susunod sa atin, at least kahit pa paano, we make a path sa kanila na pag dinaanan nila, is nagapas na namin yan. Simula pa lang sa pamilya. Pero even though natanggal na natin yung mga talahib na tutubo uli yun, and then syempre make sure na yung nagawa natin na if it's successful, good. Pero kung mali, mali dyan. Ito ginawa ko, may bangin pala ron. Di ba? Mali pala yung hawak mo ng palakol. Dapat pala pag ganito. Parang gano'n. Kumbaga, yung siguro isa sa mga purpose na kumbaga everyday Siguro learning. ma-advise lang naman natin sa kanila kung anong tools ang pwedeng gamitin eh. Pero hindi, kasi yung journey natin nandito pa tayo. Nandito pa tayo, hindi ko yung success na... Kung ano yung hirap bukas, di natin alam eh. Isa pa, Yun pa rin yun. ano bang success sa tao? Oo. Yung dating... Tsaka magkakaiba rin tayo ng definition ng success. Oo. Pero bilang tatay, hindi ko alam. Parang wala kang room for error. Parang hindi ka dapat kakitaan ng Ayun nga, magkamali. yung unang ano natin sa Oo. papakats. So kung sa tingin mo leader ka, kung maglilid ka ng pamilya mo, maglilid ka ng mga anak mo, Pwede makita ng kinahan. hindi ka pwedeng kahinaan ng pagkakamali. Kasi general ka eh. Oo. Ikaw ang general. Exactly. Hindi ka pwedeng panghinaan ng loob. Hindi ka pa pwedeng sabihin na mali ito, wag niyo akong gayahin. Hindi yun. Kahit alam mo tatalo ka na sa laban. Naturally. Pwede sa mga tao mo na tatalo na tayo. Naturally, kahit sabihin mong wag niyo akong gayahin, eventually, pagtanda ng mga anak mo, doon din sila mahuhulog kung paano ka nagkamali. Kailangan siguro nila magkamali, Papa Jay. Personally, kailangan nila magkamali. kailangan. Pero ikaw, huwag mo ipapakitang magkakamali. So you have to think 1,000 times para hindi ka magkamali sa harap ng mga ng pamilya mo. Kasi tayong... Kung magkakamali ka man, take accountability. Oo. Tanggapin mo na nagkamali ka at gagawin ko lahat ng makakaya ko para balikwasin to at itama ulit, di ba? Kasi magiging learning din sa kanila yun. Learning din sa kanila. Nagkamali yung tatay ko dati, pero... Nawala ng trabaho si tatay, naghirap kami. Pero anong ginawa niya? Nag-aral siya ng ganito, nagkumuha siya ng set of skills sa ganito, and eventually nagkaroon siya ng negosyo na ganito dahil sa set of skill niya. Yung negosyo na yun napalago niya. So, yun ang maisip ng tao. Tama. Nung bata, nagkamali yung tatay ko pero nag-divert siya na dito. Nag-learn siya ng ganitong skill set at yun yung nag-push sa Saka kanya sa kailangan buhay. rin natin pakita sa mga anak natin na okay lang magkamali. Oo. Eventually, siguro by edad din eh. Siyempre. Ngayon, pag bata pa kasi anak ko, pag nagkamali ka, mali pa rin ang nakikita nila eh. Pero pag medyo malaki, okay lang. Pakita natin pag mali, magkakamali. It's okay lang. It's okay. It's okay lang. So yun, sana nasagot ang kasagutan ni Tito Kenji. And moving forward, doon meron pa ako nakita isang katanungan. Ayan, basa. Kung para tayong knowledge power dito. Kung walang knowledge, walang power. Saludo din tayo. Ayan, sabi, Salamat sa mga nagtatanong. Thank you sa mga nagtatanong. keep it coming guys. Kung wala kayo, Ang dami. Ayan. 1,000% sabi ni Tita Maida. 1,000% times. shoutout Siggy! Si Ziggy. Yes, Yan. shout out sa iyo. Mga kaibigan natin content creator ba? Saludo din tayo sa mga tatay na at the same time tumatayo ding nanay. Bawal gumamit ng at the same time dito, pang artista lang po yung at the same time. Yan, tama. Yung mga tatay na Shoutout Siggy. Tito Salamat sa Siggy. panonood. Shoutout. Japan Babae Adventure. o Shout out. lalaki? Ito si Tito Will. Lalaki. Si Tito Ano Will. yan, Para sa akin, mas okay Shoutout kay din. Ziggy. Yeah.
na ipakita natin vulnerability natin Saludo sa'yo, Ziggy. Yan. ng mga tatay. Salamat sa panonood. Sabi Tito Will, okay na daw pakita yung vulnerability bilang tatay. Ayun. Of course. Yes, sir. She's so vulnerable. Next time pala kailangan nating may segment ng kumakanta tayo. Karaoke. Pwede tayo mag-karaoke ngayon. yung mga umiinom din ng mga nanonood sa atin kasi yung iba daw umiinom din habang nanonood. Pero mahirap yun yung magiging vulnerable ka bilang tatay. Ang hirap. Mahirap. Kasi, ewan ko, no? Kasi, ang hirap ipakita na nanghihina ka. Kasi, sigurado lahat to na experience, no? Tatrabaho ka, ang hirap, gigising ka na maaga, papakahirap ka din. Pagtapos ng trabaho mo, kailangan ipakita mo pa rin na Genki ka. present akong tatay. Lahat ng inyong tatanggapin ko pa rin. Meron ka tanong, sige. Hindi mo pwede ipakita. Ang hirap ipakita mo na. Mahirap maging tatay. Ang hirap mo ipakita na down ako ngayon. Guys, manahimik kayo dyan. Doon muna kayo sa kwarto nyo. Down ako. Ang hirap. Mahirap din pakita sa kanila pag may mood ka. Siyempre, hindi nila alam yung pinagdadaanan. Wala naman Sa silang idea. pakiramdam mo, di ba? Tsaka kailangan mo ng me time. Ang hirap ipaliwanag sa kanila na Hirap. pagod ako ngayon or may problema pinagdadaanan ako ngayon, anak. may problema ako ngayon. Pero ganun ako, yung pagka medyo nanghihina ako, napapagalitan ko talaga. Di ba? Lahat Ang naman tayo. hirap. Hindi ano yan, hindi fake. Kumbaga talagang, wala, Kasabay yan ganun sa talaga magiging tatay. Siguro. Okay lang na makaramdam tayo ng pagod. Okay lang na We're human beings. okay lang na magalit ka. Mm. Okay lang na malungkot ka. Okay lang emotion, okay lang. Pero ang hindi okay, Hindi yung mo sisigawan babaguhin. mo yung bata. Yan lang ang para At sa saka, dapat baguhin. Every time na nagkakamali tayo, matuto tayong, willing tayong baguhin yung pagkakamali natin. Yun lang. kasi maraming nagkakamali magulang dun. Yung pagod ako tapos sisigawan mo yung Ang bata. problema kasi hindi. Ang problema rin kasi Tito Jay para sa pagiging magulang. Kasi lahat tayo may pride eh. Pagiging magulang tayo eh. Meron tayo niyan. Nakabaon sa atin yan. Kasi minsan, di ba? Hindi, magulang ako. Kailangan pag nagalit ako, ba't ako magsusorry? Napakaliit na nito, di ba? Napakaliit na. Pero maraming gumagawang ganyan at nararamdaman ko rin minsan yan. Kaya sinasabi ko kasi, kagaya sabi mo kanina, pagka nagkamali ka, mag-sorry ka rin. Pero yung ibang magulang, napakahirap mag-sorry. Alam mo bakit? May pride eh. Pinagdadaan, kunyari, magulang ako. Hindi mo alam pinagdadaanan ko eh. maraming ganyan. Ba't ako magsusorry? Di ba? Papakita ko sa inyo matapang lang ako. Hindi puro tapang dapat. Kaya nga sabi ko kanina, pakita mo rin na nagkakamali ka at napapagod ka rin. I mean, pakita mo sa kanila yung natao ka lang din. Kasi minsan, sa totoo lang, yung pride kasi, Papa, hindi niya papakita sa'yo yan eh. Pero ipaparamdam niya sa'yo na meron ka niyan. Pero, kasi tayong tao lang kasi tayo eh. Na minsan, ang hirap nga naman talagang mag-take ng yung pasensya na anak. Di ba? Sa pelikula lang nakikita yun eh. Pero what if, hindi kasi ito pinag-usapan natin, hindi na pambata ito eh. Mga teenager na anak na ito eh. Kasi mga bata, wala namang, Wala pa namang alam. di ba? Hindi naman yan lalapit sa'yo na ma-pride yung tatay ko eh. Usually, mga teenager na yan eh. So, pride sa pride na yan, di ba? Parang gano'n. Hindi, yung... What if, kung meron kang, alam nila na meron kang 100 million or meron kang, Okay. meron kang pamana sa kanila na gano'n. Oo. Tingin mo magpapaka-pride pa sila na hindi sila mag-sorry sa'yo, di ba? Na alam ko mali ako. At yung tatay ko gusto lang naman para ako na nga magsusorry kasi, di ba? Pero Kasi may money, may ano na eh. nagbabago lang yung tingin ko kapag ka magulang ka na wala kang nai-prepare sa pamilya mo. Okay. So, saan ka kukuha ng parang ganun? Hindi dahil sa material na bagay ito. Oo, hindi kaya. Kasi kung oobserba mo, lahat ng magulang na nirerespeto ng anak nila, usually, may kaya. May pera. may pangana. May kaya. Pag-aagawan ka na, believe me, lahat ng kilala ko na magulang na pinag-aagawan ng anak nila, usually, May pera kasi. Merong, hindi dahil walang kwentang magulang sila, may pera lang sila kaya pinagtsatsagaan namin, hindi ganun. Siyempre, mabuti silang magulang and may nai-prepare sila sa mga anak nila pagka nawala sila. Usually, yung mga magulang na yon, usually sila yung mga nire-respeto ng mga anak nilang mga matatanda na. Kasi Pero may yung pera mga nga. magulang na walang na-prepare sa... Gets ko yung sinasabi.
magulang na walang na-prepare sa sarili nila, tumandala na lang, tapos ngayon nagpapaalaga sa anak. Tingin nyo, Mahirap. magulang na may pride yun. Mm. Tingin nyo, pag nagalit yun, lalambingin ng anak yun. Hindi. Bakala ka, lumakayas ka sa pamamahay na to. Wala ka naman Wala ka naitulong Masakit yun. Masakit yun. Masakit yun. So ngayon, ang gusto ko i-point out dito, para hindi tayo makaramdam ng ganung pambabastos, i-prepare din natin sa sarili natin yung balang araw. Hindi lang para sa sarili natin, kung paano natin sila mabibigyan ng jump start sa buhay. So kung mawawala tayo, may jump start na kayo sa buhay. Siguro in that way, re-respetuhin ka ng anak mo hanggang kamatayan mo. Pag-aagawan ka niyan, 80 years old, 90 years old ka na, 3 anak mo, 5 anak mo, pag-aagawan ka Isa yun, niyan. pero kailangan din natin silang sanayin na hindi dapat natin tinitignan dun sa ano eh. Hindi, nag-gets ko yung sinasabi mo, Papa J. Totoo yun. Na-feel ko rin yun dati. Hindi sa pagiging tatay, sa pagiging anak ko. Na-feel ko rin yun. Pero dapat, kaya nga, importante yung pinagdadaanan natin ngayon sa habang malilit pa yung mga bata. Dapat, huwag natin silang palakihin na pera lang yung, alam mo yun, laging pera yung Titingnan nangunguna sa usapan or sa sa lahat ng bagay. Ano to, anak? Mayaman kasi yan, yung pinapanood mo, okay yan. Suportahan natin kasi mayaman yan. Huwag nating ano yun. Simulan natin sa malilit na step na huwag natin pamulat sa kanila na pera lang ang Batayan ng respeto. Yun yung point. Tama. Pero re-respetuhin ka ng anak mo. Pero tama yung sinasabi mo. Ganun, pag iniisip ko ngayon, ano? Pero re-respetuhin ka ng anak mo kung meron kang 3 building na pinapaupahan. Hindi ka babastusin yan. Oo, yun nga. Maniwala ka Yun sa na nga. akin. Oo. Pag sinabi mong, huwag ka mag-aasawa ng ganito, sundin mo ako, kundi tanggal pamana mo. Pero, Papa J, ang dami ko kilala. maraming ganyan. ganun. Pero meron din naman na kahit ko konti. Meron din naman. hindi Bumabalikwas, nagtitest na- bumabalikwas doon sa ganung Kaya- mindset. Sa value, core value. Oo. Pero ang pinag-uusapan kasi natin, mabuting magulang na may ipon. Hindi natin sinasabing bullshit na magulang. Okay. Hindi natin sinasabi wala kwenta magulang pero may pera. Hindi natin. Ang sinasabi natin, Yung pagiging, mabuti. mabuting magulang tayo and at the same time meron Meron ka tayo. man. Kasi based on facts yung sinasabi mo rin talaga. Ang dami kong ako Facts talaga. nag-observe ako, Marami rin lagi ako. ako nagtatanong. Ako napapaisip din eh. Parang Lagi ako ganun din nagtatanong yung- sa mga magulang na nire-respeto. Bakit ka nire-respeto? etc. So napaghandaan nila retirement nila at meron na sila mga lupaing ganito, etc. Prepare na sila doon. So ngayon, siguro, dahil sa ganong klase ng nakuha nila yung respeto ng tao. nakuha nila yung respeto. Ng Hindi anak dahil nila. sa pera. Nakuha nila yung respeto ng mga anak nila kasi meron sila naabot sa buhay. Tsaka maganda yung kagaya sabi, Pinakita pinag-isipan ng talaga magulang. nila yung paglaki nila, yung pagtanda nila, pinag-isipan kasi nila na para wag sila makapirwisyo sa mga anak. And deserve ng respect yun. Tama. Hindi kaya ng lahat ng magulang yun. Hindi mahirap kaya yun. lahat ng magulang yun. Na i-prepare mo yung anak mo. Sukdulan, ang dami ko kilala na magulang na pinrepare nila yung anak nila. Sukdulan, hindi na kailangan mag-anak. Yung anak nila, hindi na kailangan magtrabaho. Oo. Kasi Ano passive na eh. income na. Kumbaga, Imagine, Henry C. Oo. Ano yan? Sa tingin mo, babastusin ng mga anak niya si, Hindi. si Henry C, di ba? O si Gokong Wei, di ba? Or si Elon Musk. Walang babastos sila sa kanila. Kasi, naging na nila yung respect ng ano. No? Tama rin. So, parang di ka bastusin ng pamilya mo, ay ng anak mo balang araw. Maging responsable magulang ka. No. Yung sarili mo, alagaan mo hanggang paglaki mo, secured ka na din sila, masecure mo rin balang araw. Siguro, hindi tayo babastusin ng magulang ng Hindi, anak oo. mo. Saka wag ka aasa sa mga anak mo. Oo. Oo. Yun. Yung pinaka Talaga. number one din. Saka bigyan mo ng support talaga. Baliktad Support kasi yung nga, mama. baliktad sa atin sa Pilipinas ngayon. Di ba? Sinakripisyo ko yung sarili ko. Ngayon, Parang ikaw pag na. nag-aral kayo, pag nagkamarga na kayong trabaho, bubuhay na kayo sa amin. Parang, Doon ka ngayon makakaramdam ng ako naman mga- baliktad. Mag-aral kayo mabuti para pagdating ng araw, hindi na kayo asa sa amin. Yun naman sa akin ha. Pero what if yung, bagaman sa may pera, what if kung isa ka lang magulang na you just practice what you preach? Kasi may karamihan, pinag-uusapan natin pang lupa yan eh. Kung iyaano mo is, Kung paano simpleng ano ka lang. Ayun nga. beyond pang lupa, spiritual o kung ano. Kaya nga, Pero meron may namang mga talino. Kumbaga, ibig sabihin, bilang lalaki, hindi ko sinasabi na hindi ako Henry C. o ano. But, sinisikap. Oo.
Bagaman, kinekwentuhan nga natin, marami akong mali nung nakaranga, syempre kabata. But sinisikap natin na ngayon na at least baguhin. Hindi na dyan yung mga bata. Itama. Yung term. Base sa, maganda yung payo dati ni Tito J sa episode 1 yata yun, na ang pagpapaliwanag sa bata is syempre, ibatay natin sa kung ano yung edad na pwede niya maintindihan. So ano yung pwede niya maintindihan? What if kasi kung meron kang flaw, ako kasi hindi talaga malakas loob ko pagka, alam ko, ako rin minsan may, halimbawa, sinungaling o kung may ginagawa akong mali o ano. Minsan ano din eh. Siyempre magkakaiba tayo ng ano. Pero syempre, kung makikita siguro, if you being honest and then you're trying your best. Kasi kung yun lang ang meron, I don't know. Siguro. Hindi, napaka-importante nun. Yung you're always trying your best. Yun Napakalaking factor. And then being honest kung ano yung syempre sa pakikiptungo mo lalo sa mami niya. Mga diba? ingredients yan. Na pwede niyang siguro ganito si papa kay mama. Diba? Yung siguro isang pwedeng pagkunan ng respeto ng mga bata paglaki nila. Hindi ko pwedeng yun nga Henry C. Baka hindi yun yung buhay ko, hindi yung binigay sa akin. Sabi lang naman kasi na Papa J kanina, kaya ini-explain ko rin. Kasi karamihan kasi talaga ganun, yung sinasabi ni Papa J, karamihan. Pero meron din naman yun, di ba? Meron na, kapag pag-graduate, nagpi-fishbowl lang siya, pero nakuha niya yung respeto ng anak niya. Yes. Pero, ang sabi nga ni Papa J, parang, maging responsable ka lang sa dapat kailangan mong gawin. Given na yan eh, kasi naging responsable ka. Pwede ka mag-success eh. Lagi namang may passive, yan eh. Pagka nagambati ka talaga, ginagawa mo talaga para sa pamilya mo. Laging may magandang bunga ba yan? Parang gano'n. Correct. Imagine mo, pensyonado ka ng 30 lapad buwan-buwan balang araw. Tingnan mo, may mambabastos pa sa'yo. Maski apo mo. Pag bumisita sa'yo. Pag apo mo, dumaan na. Sige na, bili. Ikaw nga yung konsentidor na lolo, di ba? Pero kung wala kang pensyon balang araw, Masakit ng katotohanan kasi yan eh. di ba? Sad but true. Paano kung paano kung nag-fail ka doon sa part na parang hindi ka naging negosyanteng malaki talaga, di ba? At least, eto, isa na naman sa natutunan ko sa mga yung yumaman generational wealth. Nag-invest talaga sila. Ito gasgas na 'to, investment lang. Pero kahit papaano mag-invest ka ng kahit papaano. Sa portion na kinikita mo ngayon, invest mo. Kasi balang araw, pwede mong ibigay sa mga anak mo yun. Doon ka nila re-respetuhin. Kasi hindi lahat ng magulang ginagawa yun. Hindi lahat ng magulang ng risk. Piniprepare yun para sa anak nila. Kasi kasama yun sa responsibilidad natin bilang magulang. Yun nga, sinasabi mo, yung ginagapas yung talahib, di ba? Kasama yun sa paggapas ng talahib. Kapag ka namatay ka na, wala ka na sa mundo, yung binuo mong investment na yun, gumagapas pa rin yun kahit patay ka na. Look at Dolphy. Hindi nagtatrabaho yung mga anak niya, pero gumagapas pa rin si Dolphy. Lahat ng mga Banayad Whiskey, lahat ng mga paupahan niya, may sarili silang village, subdivision yata yun. Parang lahat sila may passive income pa rin. Meron talaga. 'Di ba? Hindi siya nawala ng ganun. Ang galing niya eh, no? Present pa rin siya, up to now, present pa rin siya para sa pamilya niya. Na hindi kaya tuwing mapag-uusapan siya ng mga anak niya, umiiyak pa rin mga anak niya dahil nagpapasalamat sila, meron silang ganun. Kaya lang, yung ibang anak, siyempre, naligaw ng landas. Hindi naman lahat eh. Pero meron pa rin silang ganun. Hindi lahat ng magulang. Kaya. Pero sa truth, no? Kung hindi ka naging ganun magulang, hindi ganun magiging reaction ng mga anak mo. Yun yung masakit dun eh, no? Hindi ka marirespeto kasi wala ka naiiwan eh. Di ba? Gun by the wind ka na lang. Namatay ka, after 1 year, 2 years, move on na sila sa buhay nila. Bibisitahin ka nila every November. Sad reality. Di ba? Sabihin ng anak, naintindihan ko tatay ko pero mali eh. Ganun, di ba? Hindi na nila isa sa pelikula yung buhay mo. Wala na biopic, kumbaga. Hindi ka na nila ni... Pero kung meron kang ganong ginawa, isa sa pelikula talaga nila buhay. Gagawin ka Kaya tayo, may chance pa tayo. Bata pa mga anak. Wala kang legacy, no? Na naiiwan talaga.
So yun, sana na natutunan ni Tito Kenji ang ating Sana may Sabi natutunan ni siya. Tita Julis ay Oy, Ate Julis. Shout out. Shout out. Ito talaga mga kuyang mas sakalam. Ayan, shout out Tita Shout out, Julis. Tita Julis. Ito, yan. Barbecue. Salamat sa Ang panonood. daming ano Thank yun, sa you. expo. Pila. Grabe. Oo, buti Friday kami pumunta. Hindi tayo nagkita pa pa. Hindi ko sila Sunday. nakita. Friday, parang hindi ko siya nakita Friday. Saka pala yun? Oh, Ay, hindi hindi, namin si nandun siya. Friday. Nakita kami gabi. Friday? Gabi. Hindi ko Malaki nakita ating dun, pwesto, ah. malaki Naglibot-libot event, ako. Yung Sunday, grabe. Talagang Kasi pila. Nakita ko nga, ang daming tao, hindi na ako pumunta eh. Ayun, kung may mga question pa kayo. So back to the topic. Do you have what it takes Ano nga ba? sa Japan? Actually, natatandaan niyo si Janela in Japan, di ba? Yes. Bumigay siya sa Japan, di ba? So sabi niya doon sa interview niya kay Tony, parang hindi para sa kanya yung Japan. As a tourist, okay siya, pero dito magtrabaho, manirahan. Nagkamali siya. So kailangan nila bumalik. Pero siya may choice naman kasi siya eh. Siguro lahat naman lahat naman ng tao may option, siguro i-grab din ang option na mas maganda eh. Greener pasture, di ba? Hindi ka na mapupunta sa ano eh. Pero Wala pwede siya magstay sa Japan kung gusto niya. Hindi din. Hindi Kasi ano niya lang naman siya pumunta dito eh. hindi niya pipiliin. Ano lang naman, working... Yeah. Yan kasi ang impression mo sa Japan talaga, ang gandang bansa, Ah. Sa bagay. makakaibong ka, Kasi- life-changing. I assume na si Janela it's either trainee or SSW. Oo, doon lang yun sa dalawa. Diba? So, pareho yan. Hindi ka pa pwede mag-anak at magpamilya. Di ba? So, ngayon, yung asawa niya is nasa malayong lugar. So, maaaring ganun din ang visa, SSW or trainee. So, para magpakasal silang dalawa, kailangan ng isa mag-give up ng trabaho. Dari ka Di ba? So, halimbawa siya, nag-resign siya, magsasama sila. Pwede ba siya mapabisaan ng asawa niya? Hindi, di ba? Either way. Oo. O yung asawa niya ngayon, magre-resign, magsasama sila. Kaya ba siya pabisaan? Di ba? Hindi. Mag-asawa siya ng hapon. di ba? So, ganun mangyari. Yun lang naman ang nangyari dito Yan naman common eh. So, wala silang choice sa ganun. Or tiyagain nila yung SSW2. Ito, oo. Yung pwede ka ng ano nun. Mag-exam ka na sa Damakmak, 5 years ka sa Japan, ang dami. So, pagka umangat ka ng SSW2, baka makuha mo na yung... Pero ganun pa rin, gagapangin nyo pa rin, dependency asawa, gagapangin nyo pa rin, ang dami pa rin process. So, siyempre, may mga offer na siya siguro sa Pilipinas and siguro may kaya naman Yun sila sa yung Pilipinas. sinasabi na pag may offer ka sa ibang bagay, ibang bansa, iwanan mo itong Japan eh. Let's go. Iwanan mo na. Let's go. Ay, yung mga gusto magpa-endorse, yung mga gusto magpa-endorse sa Pilipinas, please feel free, contact po tong mga ating ayan, tumigil ba tayo? Hindi. Sige lang. Feel free na kontakin tong ating mga titos, Papa Bells. yung mga gusto Yes, sir. yung mga gusto magpa-endorse, managayit ito na. Sino ba yung mga ano natin, nagpapa-endorse dyan? Yung mga gusto magpa-endorse, baka sakaling uwi na lang kami sa Pilipinas. Kahit emperador yan. Kahit ano yan. Kahit ano yung shake. Lampanog. Ano yung shake mo? Yung i-endorse natin, na-cancel eh. Ano na Hindi, yung nangyari sa shake natin? Hindi, pinag-gasyo ko kasi siya ng company. Cancel culture. Nag-cancel. Pero next time, Okay. babawi. Looking forward tayo dyan. Looking forward tayo dyan. Everybody's welcome. Bembong Sarap chaser Foods. yan. Bembong Foods. Bembang Foods. Bembong. Bembong Foods. Tropa yun si Ralph. Tropa yun si Boss Ralph Shout out, Sano. Boss Ralph. Boss Ralph Sano. Yeah. Ayun, Shout out. Sir. Sa Gambat Timo. Yung ba yung may-ari ng Gambat? Oo, si Boss Ralph Sano. Okay. Parang narinig ko na yan. Sa inyo sa pinsan ko naman yung sa Bembong Foods sa Pilipinas, sa Santa Mesa. Contact Bembong. nyo lang. Ayun. Tituloy yan, nagpapanik. Ayan na. Gumagalaw na si Si Glock 9. Sir Aris. Alam mo na pipindutin dyan, Tito Leo. Ayun, di ba? Alam niya na hindi yun ang pipindutin. Ayun. Hindi, ito pa Tito Leo. Wala din yung live, guys. Wala daw yung live. Tinangay ng bagyo yata yung live natin eh. Kaya maulan kasi sa natin, maulan sa ating location ngayon. Kaya Sensya na kayo. hindi kami nakabayad ng internet. Kaya kailangan nyo na mag-sponsor. Ang Just ulat kidding. panahon Kaya, sa oras na alas 10, 17 ng gabi.
Ayan. Okay ba tituloy natin mga ating live? Ang gabi natin ngayon ay makulimlim sapagkat madilim. Ayun, back to Janela, di ba? So, nabanggit niya doon na parang sukdula, itchimang yan lang yung gastusin niya, Grabe, pagkain no? niya, Grabe rin yung ano pagkasay niya. niya. Grabe rin yun. So, kaya natin napag-uusapan niya kasi maraming Pilipino nagdadaan sa ganong sitwasyon, di ba? Na, Saludo sa lahat ng Pilipino sa Japan. Shoutout sa inyo. Mga ano kayo? May nakita pa nga ako nun sa nag-comment sa kanya na totoo ba kaya mong pagkasyahin yung goseng yun sa isang buwan? Sabi gano'n. hindi, kasi kung trainee ka or SSW, kung maaaring sagot ng kaysa yun. Yung iba. Kaya. Pero tulad Correct. natin kasi, ibang story kasi. Yun nga eh, kaso lang, Kasi hindi kakayanin. ang sabi ko kasi sa iba, sabi ko doon sa Mag-isa lang siya. sinagot ko rin yung iba eh. Sabi ko, hindi nyo po pwedeng sabihin na kakayanin yung ganyan kasi Nagtaray ka doon. wala naman kayo sa posisyon ng tao eh. Nagtaray ka nun. Oo. Malay nyo kung kaya niya talaga, di ba? Kaya niya pagkasyahin yung goseng yan. Kasi dati, nung nagsisimula pa lang ako, gagawin ko po tawag yung musupa. Kaya. Ako kaya ko yun. Bibili ko ng mga curry na, alam mo yung 200 yen, Oo, anim. dami, oo. Yun na yung pagkain ko for the rest of it. Hanggang ngayon meron pa rin yun. Bumibili rin ako minsan nun. Tapos pag medyo sweldo ka, maggugyudong ka. Parang ganun. Totoo. Yan ang Discount, buhay natin. discount. Oo, dati Discarte. na nagsisimula ka, ganun. Ano na yun, parang gift mo na sa Para sarili pa mo. yun. nagkagera. Para pa nagkagera, handa tayo. Reward mo na sa sarili mo dati yun na pagka sumweldo ka, kain ka ng gyudong. Imagine gyudong, 500 yen, 700 yen, di ba? Betik sa atin yan. Yung mag-budget. Mag-isa lang tayo nun eh. Pinagkakasya mo talaga yun, no? Isang lapad, isang buwan. Pero bukod dun, syempre, cellphone, transportation. Tsaka dati mura pa kasi lahat pa pa. Oo. Nakamura pa lahat. Kaya malaki rin yung Naalala mga ko, naiipon ng mga bago-bago sa Japan. Kasi nga ganun yung mindset nila. Cellphone natin dati parang Samsung lang eh. Oo, yung di ganun pa. Di ba Yung- ganun? Yung may TV pa. Vodafone Ano yan? era. Ano yan yung... Nabutan mo yung Vodafone? Oo, nabuta ko na yun. J-Phone. J-phone. Oo, J-phone. Nabutan mo yung Vodafone. Kasi lahat nanonood sa ano, trend eh, no? Oh, tas may ganun. Nanonood ng baseball Tas lahat. ganun, no? Oo. Di ka naman mahilig sa baseball, pero nakikinood ka. Pero eh. namimiss ko yung days na yun. No? Yung... Magkano naman din ng Samsung lang ata, di ba? Sunshine lang. Dahil sa iPhone, Namimiss ko yung ganun. Ichimang Qseng. Oo, kasi may loan na eh. Kaso delikado yung cellphone na yun eh. Pag nainis sa yung girlfriend mo, pwedeng pamato eh. Sino yung girlfriend mo nun? Yan na. Wala na eh. Sino? Ubus Shoutout patay mo nga. na siya eh. Shoutout mo. Yan yung gusto nating pag-usapan ngayon. Sige, simulan nyo. Pero inintay talaga natin si Tito doon eh. Oh, Tito Don, where are you? Where na you? Papsi, pa di ka nagko-comment? Sabi mo pupunta ka. Bakit hanggang ngayon wala ka pa? May mga comment ba yung mga ating mga viewers for tonight? Yeah, speaking. Ayan. Watching na siya. Sino? Si Snoop pa? Mm. Papa Don. Kaya guys, anong Quadrolas. kaya mga tito-tita, anong katangian na meron kayo na kung bakit hanggang ngayon Nananatili. nananatili kayo? Hanggang ngayon nandyan pa rin ang apoy nyo. Fighting. OFW pa rin kayo hanggang ngayon Masipag sa Japan. siguro tong mga to. Mga Pilipino kasi masipag. Mga Pilipino eh. Doon din ako bumibilib sa mga kalahi natin. Napakasipag. Minsan kasi relax na tayo no? Oo. Komportable na tayo, nakakalimutan na natin. Yung magkampat eh. Oh, gampat. Totoo. Kailangan pala natin magkampat eh. Komportable na ako. Okay Minsan na. nagsawa ka ng, ano mo yun, na magiging ka ng mindset mo Oo. minsan. Minsan ikaw pa may yung... Yung sinasabi mo kanina. Yung sinasabi kong pahinga. Oh, yun yung sinasabi niya. Parang, Mental. hindi mo kailangan laging beast mode. Oo. Hindi mo kailangan laging ano. Kumbaga sa nagji-gym ka yung laging pabump. Oo. Kailangan mo rin magano. Kailangan mo rin spotter. Spotter. Oo. Spot. Kailangan mo rin pala to. Sumasakit din pala yung balikat ko. Totoo yun. Kailangan mo. Sabi rin Papa Jay na minsan mag-relax ka rin. Take everything slowly. Wala ka namang kalaban eh. Wala ka namang kakompetensya sa buhay. You have your own race. One step at a time. Huwag ka tatalon na ano. Pero kung alam mo nakaka-apekto na sa mindset mo tsaka sa pamilya mo, magpahinga ka. Pero maganda yung ayun, doon na tayo sa takeaway to wrap this thing up. Okay na maganda yung maganda yung natutunan ka ng yung you have to take a rest, take everything slowly, di ba? Yes. Maganda nga yun kasi kapag wag ka masyadong and kailangan quality rest yung sasabihin mo. Yung talagang Hindi band-aid lang. hindi lang yung Parang dalian. Yeah. First aid. hindi lang band-aid, yung hindi lang yung
matulog ka lang or mag-iayos. Tapos kinabukasan yun na naman pala yung problema. Kasi merong pahinga na utak mo umaandar pa rin Exactly. eh. Ayun. Ganun eh. So kailangan mong di ba yung utak mo ma-replenish lahat, di ba? Ma-reset ka lahat, ma-convince mo yung sarili mo na okay How do you ka do na. that? Oo. How do you do that? Humiwalay ka sa mundo. Humiwalay ka. Kung ano yung Paalam ka muna sa Ano ka, detach ka. detach ka. Kung ano yung normal na ginagawa mo, hiwalay ka muna. Kunyari, chance mo, meron ka 3 days na Sun Renkyu. May 3 days. Okay, hiwalay tayo sa mundo. Walang cellphone, especially. Walang trabaho, especially. Especially yun. Walang calendar, walang relo. Ako, pag yasumi ako, tanggal ako relo. Walang relo, walang. Detach ka sa lahat. Enjoy mo yung moment. Enjoy mo yung pamilya. Enjoy mo lahat kung ano yung mahalaga sa buhay. Netflix ka. Enjoy mo lahat, di ba? Bakdo ka. Luto kayo na masarap, di ba? Enjoy mo lahat. Visible dito. Lahat ng ano, di ba? Usap ayun. Kahit yung lakad lang sa park, di ba? Yung hindi mo ginagawa lagi. So, O kaya yakapin mo yung sunset. misis mo. Kaya alam na. Ano Beng na? Beng bang di ko sa mas na to. Pagod ka na naman nun. Late hours na kasi. Pag late hours na iba na, beng bang na talaga usapin. Hindi nakaka-relate si Mamits. Ang sama ng mukha. Ano yung pinag-usapan nyo? What is bembang? Tungkol sa ano yun? Ano ibig sabihin nun? Hindi na. Sabi ni Tito Don, focus lang muna, process, wag sa result. Oh, sige, magano ka muna dyan. Ay, hindi. May hugot Focus, yan. focus. May hugot yan. Ano sabi? Focus muna daw. Focus ka muna dyan sa ginagawa mo. Sa result daw. Ay, sa process, wag sa result. Baka talaga. Iba ka talaga, Papa Don. Hindi nga. Wadro Alas. Wala. It's my boy. Sana. Wala pa? Hindi. Ang dami pala ang dami nag-comment. Ay, hindi. Nawala ni iba eh. Nagkagulo-gulo yung Jumbang eh. Keep it coming, guys. Keep it coming. Ano ba gusto niyo topic sa susunod para Oh, mag-suggest sila. para Papa Jay. makapag-prepare na si Tito Joseph kasi medyo pinaghahandaan niya talaga bawat episode eh. Nagte-training to bawat episode eh. Tatanong kay Iisipan ko yan, ChatGPT yan. tapos yung mga tanong ninyo dadali eh. Paano daw maiwasan maging ungrateful? Paano maiwasan yung pagiging ungrateful mindset Wala mo? kang utang na loob, gano'n. Yan, ganun. Ganon. Paano may maiwasan yun? Paano maiwasan? Hindi, minsan take for granted yung mga bagay-bagay tapos parang naging ungrateful ka nga kasi nga nilalight mo lang siya na alam mo yan. Paano ba? Di ba? Sige naman, Yung ginawa ng magulang natin sa atin, Oo. di ba? Yung inaalalayan tayo pero naging ungrateful tayo minsan kasi nga pasaway tayo, Oo. di ba? Ganun. Okay. Hindi lang naman sa magulang, kumbaga in general in life. Ako siguro hindi mo pa pwede Minsan may ganun tayo na entitled tayo eh. Hindi Dapat mong gawin sa akin yun eh. Hindi mo maiiwasan yan kasi dumadaan talaga sa buhay yan eh. Dumadaan sa buhay yan na yung Kunyari, pinagluluto ka natin Yumi, tapos yung ano ganun. ka, Tapos ungrateful parang- ka kasi parang, ano yan eh, Masyado ano yan eh, parang trabaho mo talaga yun eh. Ako, tapos na ako sa trabaho ko, parang dapat hindi mo gawin mo pa, yan. hindi mo pa na-appreciate na masarap yung luto niya. Parang ganun, di ba? Parang ganun. Pero dumadaan yan talaga eh. Hindi mo, Joke lang. hindi, You don't need to answer that. dumadaan Pinag-aaway yan niyo na talaga naman. Oo, kaso lang, wala eh. Nasa sayo na rin talaga yung kung paano mo i-handle eh. Oo, paano mo i-handle kung... Pero masarap ka magluto. Oo naman, sunny side up. Sunog pa. Hindi nga, yung ibang luto. Ibang luto siguro, ang pinaka... kasi noon, pinagluluto ko yung panganay ko. Give me 5 luto na masarap ka Teka lang ah, parang di pa ako nakakatikman. Wala pa. Hindi Ako pa. rin. Ay, tatlo. Magluto sa amin ah. Hindi pa. Tatlong luto. Tatlong luto na specialty mo. Kilig asim. Hindi nga, tatlong luto. Kilig asim nga. Kilig Number 1 yung kilig asim. Anong luto yun? Sang Yung probinsya? sinigang na kilig asim. Yung sobrang asin. Okay. Yung sinigang So, na sinigang. yung sinigang na pagka sinubo mo sa bibig mo yung medyo parang maglalak yung panga mo sa asim. Okay. Okay. Oo. Tapos yung Isda. hindi, fish? baboy. 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 Oo. Sinigang na baboy. Sinigang na maasim. baboy. Okay. Oo. Tapos pangalawa siguro masasabi ko champurado pero kailangan luto sa kahoy. Kibishi mo ah. Hindi kasi hindi Ina, next question nga. hindi tinatanong niyo ako eh. Oh. May tatanong pa ako, Mamits. Ang hirap mag-iasawa na ito. Putya, Hindi kasi- magagatong pa ako. Hindi kasi Hayop na to. hindi Sunugin kasi- kita ng buhay.
Hindi kasi ano eh. Akala ko sasabihin mo yung gatong cinnamon. Yung kama mo, gagatungan ko yung kama mo eh. Hindi kasi tawag dito, ano ko eh, di ba to, sabi ko sa inyo noon, laking lola ko na nagtitinda ng champurado. Well, sa kanya ko kasi natutunan yun. Hindi, para sa'yo, masarap yun. Masarap kasi sa luto akin. ng lola mo. Hindi, masarap talaga yung luto sa gatong. Sa gatong. Hindi lang Diba? champurado. Hindi lang champurado. oo. Papaita, Kasi masarap yan. natural yung apoy eh. Kanin. Mailok. kanin. Pero Masarap sa ano? pero kung ako pagpipiliin, gusto ko luto talaga sa kahoy yung champurado. Mas masarap talaga. Ano pa? Pangalawa yun, di ba? Ano pa? Next natin kasi... Pangatlo siguro. Pangatlo, luto, masarap ka. Pangatlo, yung ala chamba kong adobo. Hindi chamba, yung masarap mo Masarap talaga. talaga. Yung kumbaga confident Wala, ka. yun lang. Adobo. So anong kailangan natin matikman next time? Next week dapat, Kasi ano siya eh. next So, ala episode, siya eh. dapat may adobo siyang dala. Hindi, wag ano na lang. Pilig-asim na lang, mamits. Putsa Pulutan? sisinigang tayo, pulutan. Sakit Ako natin sa yan. adobo. Hindi, yung tampulot. Pulutan? Pangpulutan. Adobo? O, sige. Sisling sinigang. Kailangan na magpasampurado tayo. Hindi, magpapaturo na lang ako kay chef ko magkinilaw na munggo. Kinilaw. Munggo. Kinilaw na ano yun, maguro. Maguro? Separate question. Sige nga, mag-ranking nga kayo. Anong masarap na pulutan? O ranking? Sisig. Sisig talaga. Ako tokwat baboy. Oo, kilaw talaga. Ano ka kasi? Ito yung ano eh, kapanahonan mo na. Boy, Hindi, kilaw. Na ano ka ngayon sa ano eh, nahamata ka ngayon sa ano eh, kilaw eh. Hindi, siguro ano ba? Araw-araw kilawin. Hindi Everyday kilawin. Everyday kilaw tayo, man. Kasi Hindi, ano siya ngayon doon? Parang hindi ko alam kung Seafoods. naglilihis siya doon ngayon eh. Nakahilig. Seafood. Kasi naituro sa kanya ni Oh, Mami. ni ano, okay. Naituro sa kanya ni Yuli. Ano pa ba? Ano ba mga top? Beef steak natin. Beef steak. Oh, ayun. Yung Kaya ano bang tampulot sa Ano favorite sa nyo, atin, beef guys? steak yun, hindi man beef steak yun, beef steak no? beef steak. Bistek Tagalog, Tagalog. yung Bistek Tagalog. niluto namin. Mga Sarap. litid-litid. Yung ano, Manipis yung hiwa na... Tapos sibuyas na hilaw. Oo, yung hilaw na... mabilis lang sa ano, oh. at sa akin siguro Magic Flakes tuna tapos sibuyas halo-halo with mayonnaise. Boom. Hindi, kaya ako natanong to, Tito Joseph, kasi hindi ka pwede magreklamo kung ikaw hindi ka marunong magluto. Oo, totoo yun. Hindi naman talaga ako nagreklamo sa pagkain. Ang sarap-sarap magluto ng asawa ko. Kahit ano niluluto niya, kinakain ko. Papa Jay, Di ba? binalikan mo yan kanina pa. Yung gigil mo yata, hindi mo nailabas kanina. Hindi, kasi Balikan kita mamaya. Hindi, para sa lahat ng ano to, tatay Masarap to. talaga buhay niyan. Para sa lahat ng tatay to. Huwag ka mag-alala, hindi lang ikaw yung nabibisit yan, kami rin. Para sa lahat ng tatay to, wala kayo karapatan magsabi na hindi masarap ang luto. Siya lang naman yung masarap buhay eh. Di ba? Hindi ka pwede magreklamo na hindi masarap ang luto. Kung ikaw, you yourself, hindi ka marunong magluto. Yan. Nagrereklamo ka ba sa luto natin? Kanina nagre-reklamo siya. Gugustuhin niyo bang maging ako? Nahihirapan din ako sa sitwasyon ko kung alam nyo lang. Oo nga, no? Mag-opit ka. Sige nga. Hindi, may point siya doon eh, di ba? Nahirapan Baka nga naman. May point siya doon. Akala nyo lang ganun. Akala nyo yung isip ko gusto kong gumalaw pero yung katawan ko tamad, ayaw talaga. May point naman siya doon. No? Maski ako ayokong maging Joseph eh. Pinararapol ko na nga to eh. Walang kumukuha eh. May point. Pero maganda sinabi mo, Ate Barado ako Yumi. doon. Barado ako doon. May point Maganda siya. sinabi niya Ate Yumi na basta huwag mo asahan sa gawaing bahay. Yun ang gusto ko eh. Mga Robin Saan Padilla. galing audacity mo na gano'n eh. Yung, bad boy. Bad boy eh. Tangin na pag sinabi ko sa asawa ko eh. Pag sinabi ko yun, baka dito na ako tumira, Papa Jay. May bakante ba dyan? Everyday live tayo. Kayo na magsawa sa akin sa live. Anong panahon ka ba galing? Parang ganun. Hindi lang naman sa pagluluto, di ba? Sa paglalaba. Kung Love you, mates. magrereklamo ka sa paglalaba ko, ikaw hindi ka marunong maglaba, di ba? Magrereklamo ka sa paglilinis ng bahay ko, hindi ka naman naglilinis, di ba? So, yun, hindi naman tayo pwedeng puro reklamo. Kailangan, as a leader ng tahanan, dapat, di ba? Sabi ni Tito Leo, practice what you preach. Yan. Tsaka ikaw dapat maglilid kasi ikaw yung leader. Tsaka intindihan talaga sa bahay. Mahirap maging tatay. Kasi dapat, para maging leader ka, kailangan alam mo lahat yun eh, di ba? Alam mo lahat yun. Parang kakakanta eh.
Kanina pa sa... Nasa ibang bansa pero puso'y Pinoy. Kahit malayo pangarap tuloy-tuloy. Diskarte, sipag, pamilya ang puhunan. Sa bawat laban di tayo susukuan. Pweto ng off, tabi yung negosyo. Tagumpay, mga aral sa buhay dito mo matutunghay. Tawa at saya, minsan may iyakan. Pero sa dulo panalo ang samahan. Japan, TN